Hindi ko inakalang ang isang sosyal na dalaga tulad ko ay mapapangasawa ang isang bodyguard. Bukas, magpapanggap ka bilang si Amy. Pero ako ang tunay na Dimalo. Siya ang pinuno ng Longshuan Group, nangunguna sa Forbes Global List, at kilalang mapanira sa negosyo. Ikaw. Imposibleng ikaw si Amy Along. Ganito ako inilalarawan sa labas. Ano pa ang sinasabi nila tungkol sa akin na desisibo ako sa trabaho at lambing pagdating sa pag-ibig? Lalo na sa babaeng minamahal ko. Paano ko malalaman? Gusto ko lang siya gayahin para hamakin sila. Pero Wangzi, kinain mo ang peke. Magsalita ka naman parang kilala mo siya. Mukhang gusto ng mga dalaga ang mga salbahe. Gumastos ka ng malaki sa pantasyang ito. Ginamit mo si Emalong bilang kasangkapan. Kalakaran ito. Kinamumuhian ko ang kasinungalingan at pagtatraidor. Hindi kita patatawarin. Kung malaman mong nilinlang din kita, hindi mo rin ako patatawarin. Mukhang ang totoong pagkatao ko ay kailangan pang maghintay ng tamang panahon. Pagkatapos nating bisitahin ang lola mo bukas, magdidiworsyo na tayo. Bibigyan kita ng 5 milyon bilang kabayaran. Sunduin mo ako gamit ng kotse mo pa uwi. Mula nang iligtas mo ako, alam kong ikaw na yon. Hindi ka makatataka sa akin habang buhay. Sinusunod po ang utos ninyo, aking ginang. Mr. Long. Bakit ka bumalik? Kung mahuli ka. Boss, nang mabalita ng gulo sa kasal, dumating kami para sa kaligtasan ninyo. Walang tagalongtiyang ang may lakas ng loob sumuway sa akin. Pero may isang sorpresa. Lehitimong ikinasal ako. Maligayang pagbati sa pagkamit sa dalaga. Dumating kami para kayo at ang asawa ninyo. Teka muna. Wala na siyang alaala mula sa kanyang pagkabata. Akala niya'y karaniwang bodyguard lang ako. Sana ay maalala niya ng mag-isa at mahalin ako ng kusa. Boss, bakit din ninyo sabihin kay Mrs. na kayo ang pinuno ng Longshuan Group? Ayaw na ayaw niya sa kasinungalingan. Kung malaman niyang nilinlang ko siya, tiyak papatayin niya ako sa galit. Hintayin nating magkaroon siya ng nararamdaman. Sino ang aakala na ang makapangyarihang senior Long ay takot sa asawa? Lanan, mukha ba akong Long? Medyo, may pagkakahawig. Kung papakinggan natin, pananamit mo, ay hindi mo kang isang strict na boss. Kalimutan na ang tanong ko, umuwi muna kayo. Kailangan ko ng hatid sa asawa ko. Sa uniforming ito, imposible maging katulad. Pero nung ikinasal na, naging mas mabait. Tara na. Ang pangit ng kotse. Madaling i-drive ang sasakyan ko. Tignan mo ang ilaw, parang mga mata. Sige, tuloy na tayo. Ako na ang bahala. Bilisan mo. Miss, may nararamdaman ka ba sa akin? Mabilis ang tibok ng puso mo. Huwag kang magmaloko. O babawasan ko sweldo mo. Susunod po, aking ginang. Sigurado. Anong klaseng bodyguard ka? Kinakabahan ako sa'yo. Poprotektahan namin si Mrs. at Boss. Hoy, Fumokyan. May kotse na sumusunod sa atin. Mukhang sawang clan. Bakit tayo sinusundan? Malalaman nila ang totoo kong pagkatao. Mukhang hindi pinapahalagahan ni Assistant Lee ang kumpanya. Binibini, bigla mo namang binago ang iyong isip. Bakit mo ako dinala sa mall? Si In Yalong ay isang elite na bilyonaryo. Sa itsurang ito, bukas ay mahuli ka na. Lahat ng ito ay galing sa eksklusibong mga disenyador. Worldwide Limited Edition. Ay 1 milyon bawat metro ang tela. Masayahin ang mood ko ngayon. Pumili ka ng gusto mo, ako ang magbabayad. Binibini, ang laki ng gastos. Hindi na ako magpipigil. Hoy, ang mga damit dito, hindi dapat hawakan ng bodyguard. Magbabayad ka ba kung madumihan? Sa Longshuan, walang hindi ko kayang abutin. Ang panyo dito, mas mahalaga pa sa'yo. Bodyguard sa iyong tindahan. Paano nagkaroon ng tulad mo sa Longshuan Group? Mukhang ayaw mo nang magpatuloy sa Longshuan. Iniinsulto mo ako. Maganda ang itsura mo. Dinala ng isang milyonarya. Sugarol na lalaki. Panghuhusga. Sino ang tinatawag mong sugarol? Asawa ko siya. Hindi lang panyo. Bibilhin ko ang buong tindahan. Ano ang gusto niya? May minimum purchase ang Longshuan Group.
Walang card, charge mo sa account. Hindi ka kulangan ng card. Pagpapanggap ng yaman kasama ang kabit mo, mandurugis sa pagbili. Marami na akong nakita na pekeng VIP katulad nyo. Pulutin mo ang gamit mo at umalis ka. HM, ito ay Long Chuan. Si President Long lang ang makakatanggol sa akin. Bodyguard na nangangarap. Inupahan kita para magpanggap sa lola ko. Hindi para magpakilalang si Amy Duwak. Kayo ay parang 32 inch na malita. Oh, tanggalin mo ako ngayon kung kaya mo. Ang kapal ng mukha, naglalaro ka sa buhay mo? Assistant Lee. Ano ang mali ko? Hindi ko na uulitin. Hindi mo alam kung sino ang ininsulto mo. Huwag kang mamaalumos, umalis ka na. Boss, patawarin mo ako. Nagkulang ang aking tauhan. Humihingi ako ng tawad. Si Assistant Lee yan, kanang kamay ni Amy Along. Bakit ka tinawag na boss? Muntik nang mabunyag ni Assistant Lee ang lahat. May naisip ako, kamusta na, matalik na kaibigan? Ang tagal na nating hindi nagkita. Ha ha ha, Tito Fu. Matagal na tayong hindi nagkikita, masyadong matagal. Sino ka talaga? Ikaw si Assistant Lee ni Amy Along. Bakit mo ibinigay kay boss mo kaya? Hipag. Tagapamahala lang ako ng tindahan. Kapats lang sa akin ni Tito Fu. Nandito ako para mag-areglo. Kayong dalawa, kung kayo si Amy Along at si Assistant Lee. Dahil matagal na kayong magkaibigan, tutulungan kita sa pagtaas ng benta. Ito, at ito. Kukunin ko lahat. Suotin mo yung pinakamahal. I-package mo na ang iba pa. Sige. Boss, ano ba ang nangyayari? Isang mahirap na bodyguard na nagpapanggap kay Emma para lokohin ang kanyang pamilya. Ikaw mismo ang gumaganap. Ang galing ng planong ito. Kung iyo ang buong Long Chuan, bakit ka magpapanggap na mahirap? Pinabili mo pa si Mrs. ng mga gamit. Pangit pa rin ang buhay mo, di ba? Hay. Naku. Ang pag-alaga sa boss ay parang paghawak ng tigre. HMM, hindi madaling maging empleyado. Hindi ko inakalang babagay sa'yo ang suit ng Long Chuan. Mukha kang totoong tao. Palaging mailap si Emma Lo. Paano kung mahuli nila ako? Hindi mo naunawaan. Kapag konti lang nakakaalam, mas madaling magpanggap. Sino ang makakapansin ng peke sa tunay? Mahusay ang napili mong kasabwat. Hoy, wag mong iparada dito ang kotse. Paano kung may makakita? Ipaparada mo sa sulok ng... Basta walang makakita. Sige, mauna ka na. Sundan kita agad. Bilisan mo nga. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan. Lola. Opo, Lola. Maligayang kaarawan. Salamat, Apo. Nasaan ang asawa ng Apo? Hindi ba si MS, iniwan sa altar? Paano siya magkakaroon ng asawa? Inalipusta ako ni Fumoki. Babawasan ko ang sahod mo. Maligayang kaarawan, Lola. Ito, espesyal na regalo ko. Tingnan mo kung magustuhan mo. Huwag kang magpakapalo. Hindi ka welcome dito. Yun, Shuang. Alam kong galit ka. Humingi ako ng paumanhin. Wala kaming relasyon ni Wang Zi. Mga babaero. Nandidiri ako. Lumabas kayo. Yun Shuang, naipaliwanag na ni Kiefyu. Bakit hindi mo kalimutan? Ikaw ang nandaya. Ako pa ngayon ang mali. Isang babaero. Plastik ang inosente. Bagay kayong dalawa. Sana magkatuluyan kayo. Yun Shuang. Parang kapatid ko si Xiao Xiao. Alam kong galit ka. Makinig ka. Pumili tayo ng petsa. Ulitin natin ang kasal. Ano sa palagay mo? Ako si Guyun Shuang. Ayaw ko sa mga lalaking mabaho. Kasal na kami. Ang asawa ko ay si Ilong ng Longchuan. Mas magaling siya sa'yo ng libo-libo. Tigilan mo na ako. Yun Shuang, biro lang to. Sa kapangyarihan ng mga Wang sa Longchuan. Hindi kumabot ang korporasyon. Paano mo siya napakasalan? Ate Yun Shuang, hindi nakakahiyang maging single. Ang pagsisinungaling ang kaiya-hiya. Nagpakasal ka sa bodyguard. Yun Shuang, huwag kang magsinungaling. Hahanapan kita ng mabuting asawa. Kahit ang apo ko nagsisinungaling. Kung talagang pinakasalan mo si Jilong, papuntahin mo siya rito. Tama, paparituhin natin para kumpirmahin. Totoo ang sinabi ni Yunsheng. Tama si Yunshuang. Ako ang asawa ni Yunshuang. Ginoong Long. Lola ni Yunshuang. Huli na ako. Lola, ito ang tunay niyang manuga.
Ikaw si Jilong, ang manugang kong lalaki. Ako ang apo niya. Ang tunay kong pangalan ay Fu Moqian. Ang galing. Napakaswerte ni Shuang sa asawa. Nakagaya mong kompetenteng tao. Kampante na ako ngayon. Mabuhay kayong may pagkakasundo. 1.80 na metro ang taas. Mukhang top celebrity. Espesyal na suot mula Longchuan Group. Si Jilong pala. Siya ang pinakamayamang lalaki. Mas mabuti pa ito kesa kay Wang Zecheng. May tato daw siya ng dragon. Tanda ng pambihirang kapalaran. Lola, magpahinga ka kung masama pakiramdam. Kami ni Moqian ang bahala sa mga bisita. Ang susunod na mga bata. Aalis na ako. Ang galing mong magpanggap. Salamat sa papuri, mahal. Ikaw ang huwaran ko. Bakit ganitong kotse ang gamit ni Jilo? Di mo kasi maintindihan ang mayayaman. Mahilig sa simple si Moqian. Ito'y pagpapakita ng pagkamapagkumbaba. Kahit lolo ko ayaw neto, walang kwentang 20,000 pesos na kotse. Hindi gagamitin ni Jilong yan, di kayang pantayan ng pamilya Go. Longchuan Group. Hinirlang Siger ang artista. Wala ka bang desenteng sasakyan? Walang tigil si Huangs. Moqian, mabubuko rin ang peking ito. Moqian, wala ka bang trabaho? Magtrabaho ka na. Teka muna. Bakit ang bilis-bilis? Kung aalis ka na, impostor ka lang. Wala kang karapatan na dudaan ang pagkatao ko. Ano ba ang akala mo? Walang makakapigil sa akin. Lahat ng magagaling na kabataan. Sumusunod sa standard ko. Isang hampas lupang empleyado ka lang, di mo kayang bumili ng gulong. May mamahaling kotse sa labas. Tignan natin, ang ganda. Kaninong kotse ito? Ang lakas ng dating nito. Tiyak kay Wang Zi ito. Walang ibang may ganitong yaman. O baka nitong impostor. Kung walang magangkin. Galing sa mayamang pamilya, sasamantalahin ko ang pagkakataon. Hindi kay Fu Moqian ito. Hoy, hindi ito gaanong halaga. May kaya ang mga Wang. Isasama namin kayo mamaya. Puntahan na natin ang reception. Wang Zi, ang kapal ng mukha mo. Pati convoy ko ninakap. Ikaw, hindi kailanman. Ibenta mo lahat, bibili ka lang ng gulong. Sasabihin mong sayo ito. Nasa'yo ba ang susi? Teka, huwag. Kung sasabihin mong sayo, ipakita mo ang susi. Peke lang yan susi mong yan. Ang dukhang tulad mo. Hindi mo ako matatakot. Ginoong Long. Mahal, alam kong gusto mong hindi mapansin. Ito ang pinakapayak na sasakyan na mayroon ako. Wang Zi, sa labas, ang pagkatao ay nabubuo. Hindi ka ba nasasaktan sa pagpapanggap sa tunay na may Hindi ko inasahang magiging ganun kagaling si Qian Yiwu. Napakagaling na pagganap, muntik na akong maniwala. Wang Zi, ngayong napatunayan mo na, dapat kang humingi ng tawad sa kanya. Imposible yan. Ito'y tiyak na ng akal lang na kotse. Huwag mong isiping paniniwalaan kita. Kuya Z, magpalamig muna tayo. May mga nagsasabing ang dragang tatak ni Jilong ay nasa dibdib. Kung wala kay Fu Moqian ang marka, hindi siya ang tunay. Nagdala ka ba ng pang-scan? Bakit namin ito ipakikita sa Mga gwardiya. Habarin ninyo ang kanyang damit. Mga walang galang. Paano kayo nang ahas humawak kay Jilong? Huwag kayong matakot, hindi nila ako masasaktan. Basurang tulad nyo ay hindi karapat-dapat humawak sa akin. Si Oxiao, saan mo nakuha ang chismis na yan? Naiinggit ka ba sa tagumpay ko? Yun, Shuang, itigil mo ang pagiging prinsesita mo. Huwag mong isiping dahil mayaman ka, pwede mong apihin si Xiaojie. Huwag mong sisihin si Yun Shuang. Yun Shuang, ayaw kitang mabiktima ng panloloko. Xiao, ipinagtatanggol mo siya? Sawa na ako sa masamang ugali mo. Mabuti pang hindi magpakasal. Ang pagmamahal ay pagtanggap ng imperfections. Si Yun Shuang ay inosente at mabait. Ang iba'y hindi karapat-dapat diyan. Isip mo'y sinungaling ka? Anong karapatan mong kausapin ako? Hindi ka magubad ngunit nagmamagaling ka na maging mabuting tao. Tama. Ziwen, may lakas ka bang makipagpustahan? Kung mayroon akong birthmark, luluhod ka at hihingi ng tawad. Anong birthmark? May mga dapat tayong gawin. Mag-uusap na lang tayo mamaya. Hoy, huwag kang magmadali. Bakit ka nagmamadali? Wala ka talagang birthmark? Paano nangyari to?
Pasensya na, Jilong, bulag ako noong una, at hindi ko siya nakilala. Jilong, marami kaming proyekto para sa pakikipagtulungan sa Dragon Rise. Pwede nyo ba silang tingnan? Kung makikipag-alyansa kayo sa pamilyang Yu, gagawa kami ng puwang sa mga proyekto. Sapat na ito para sa 3 henerasyon. Gets ko, gets ko. Huwag ninyo siyang paniwalaan. Sa kasalukuyang teknolohiya, peke ito sigurado. Wang Zi, kung walang kwenta ang utak mo, ipamigay mo na. Tuparin mo na lang ang pangako mo. Kuya Z, masakit ang dibdib ko. Dalhin mo ako sa ospital. Xiao, alis na tayo. Pumokian, hindi ito ang katapusan. Iskandalo ng mga impostor sa dinumis nila ang pangalan ko. Gaganti si Guyon Shuang ng dahil dito. Kung mahal mo pa ang dati mong nobyo, hanapin mo siya sa ospital. Fu Moqian, saan mo nakuha ang mga Rolls Royce? Paano naman ang linyang peklat na ito? Fu Moqian, sino ka talaga? Ang pagyayabang mo ang magbubunyag sa'yo. Fu Moqian, saan mo nakuha ang grupo ng Rolls Royce na ito? Yang dragon tattoo, ano ang nangyayari? Fu Moqian, sino ka talaga? Dapat ko bang sabihin ang to? Pag-isipan mong mabuti bago magsalita. Alam mo, ang pinakaayaw ko ay pagkakanulo at kasinungalingan. Hipag, inarkila lang ang sasakyan. Tatawagin ko si Oldly para tumulong sa atin. Paano mo nalaman tungkol sa totoo ni M? Dati akong bodyguard niya. Kaya ito, Ay peke, hiningi ko kay Oldly na gumawa ng accessory para idikit. kaya, wala talaga dito. Walang totoong tattoo sa akin. Oldly. Hindi masama. Itong tattoo, mukhang totoo. Salamat, Hipag. Hoy, bayaran mo ang renta ng kotse. Wala akong pera. Alam kong walang pambayad. Ako na, si Imasgu. Bangkarote na rin ako. Kung hindi, ako na ang bahala kay Old Fu. Naiintindihan ko. Mahirap na tao tulad ni Fu Moqian. Walang mayayamang kaibigan. Ang tulad ni Director Fu, sa ganyang antas ng yaman. Talagang walang kaibigan. Magbayad gamit ang card. Sige. Ang natirang pera, ituring mo ito. Iyong tip. Salamat, Hipag. Mauna na ako. Oh, anong ginagawa ninyong dalawa ng palihim? Inaayos ko lang ang kanyang damit. Tapos na ang handaan. Kausapin ko ang aking manugang. Ano pang pag-uusapan ninyo? Bilisan mo, anak, kailangan ko siyang kausapin ng pribado. Sige, mag-usap na kayo. Anak, Nagpapasalamat ang lola mo. sa pagsasanggalang mo sa apo ko sa handaan. Huwag kang magsalita ng ganyan. Asawa ko si Shuang. Tungkulin ko ito. Ay, ang pamilyang Go, isang mahalagang hiyas lang ang meron kami. Lamaking spoiled ang apo kong babae. May kakambal na ugali. Ayaw niyang magbago. Hindi niya kailangang magbago, lola. Mabait naman si Shuang. Pinagpanggap ka ni Shuang na asawa niya. Lola, napansin mo ba? 80 taong gulang na ako. Pero hindi ako bulag. Matalas ang mata ng lola. 10 taong umiibig si Shuang kay Wang Zi. Paano siya magmamahal ng iba ng basta-basta? Pero huwag kang mag-alala. Kung pagtrato mo ng maayos si Shuang, tutulungan kita. Salamat, lola. Tapos na ba kayong mag-usap? Tapos na. Masaya ako sa manugang na ito. Mula ngayon, dalhin mo siya buwan-buwan. Ano? Isang bodyguard lang ako. May dagdag na bayad ang pag-arte. Akala ko'y ayaw mong maghula. CJ, kahit anong presyo, sabihin mo. 0 milyon. Para sa lola ko, babayaran ko kahit ano. Pero magdagdag tayo ng kondisyon. Gantihan ang masamang mag-asawa. Tutulungan mo ako. Ganyan ba kalaki ang gusto mo sa akin? Naiinggit ka ba? Alamin mo ang lugar mo. Huwag kang umibig sa akin. Sa huli, maghihiwalay din tayo sa isang taon. Ang papel ko ay maging asawa mo. Sa taong ito, gagawin ko ang gusto ko. Legal ito. Fu Moqian, sinumpang bodyguard. Paano ka nangahas mang abuso? Walang halatang halata. Nagpapanggap ng iba sa harap ng iba. Pero sa akin, tila isang hampas lupang bodyguard. Katawa-tawa talaga. Hanggat di ko pa napapakilala ang sarili ko, wala na akong ibang pagpipilian. Bakit hindi mo direktang sabihin sa may bahay? Sukang-suka siya sa mga kasinungalingan at wala pa akong tiwala mula sa kanya.
Kapag sinabi ko, mawawasak ang lahat. Boss, darating ng araw na masisira ka sa sarili mong laro. HM. Kumusta, aking minamahal na anak? May oras ka ba ngayon para sa iyong ama? Tay. Pautangin mo ako, pwede. Bakit mo gustong magnegosyo ngayon? Hindi dahil kay Son Xiao. Nagtrabaho siya sa isang kumpanya ng paba. Gusto kong magnegosyo. Magtayo ng sariling kumpanya. Ang galing nun. May plano ka ba para sa pabangkong kumpanya? Alangan. Ngayong taon magsisimula tayo ng operasyon. Sa susunod na taon 1,000 pisikal na tindahan. At sumunod na taon maglilist sa stock market. Tumunog ng kampana sa Wall Street. Hooray! Takot akong mag-invest. Di ako takot sa paggastos mo sa mga party, kundi sa iyong pangarap na magnegosyo. Hala, Tay. Hoy, hello. May importante akong meeting. Punta na ako, Tay. Pupunta na ako. Nanay, may pera ka ba? Binibigyan kita ng allowance kada buwan. Kailangan ko ng 100 milyon para magnegosyo. Anak, ang negosyo ay hindi laro-laro. Magbag ka na lang ng mga handbag. Inay. Huwag mag-aksaya ng pera kung walang kakayahan. Magmamajong na ako. Polem. Naku, nanay. Lahat akala ay ako'y walang kwentang mayamang babae. Ganoon ba talaga ako nung walang silbi? Hindi. Mula bata pa, laging ako'y namumukod. Di nila naintindihan. Parang kilala mo na ko ang dati. Nakita mo ba ako noong bata pa? Baka nagkita na tayo noon. Impossible. Wala akong maalala. Subukan mong balikan. Hindi ko maalala. Tama na. Pero totoo ka nga. Si Guyun Shu ang pinakamagaling. Uwi. Para saan? Mag-aral, syempre. Meron akong impormasyon kay E-Dragon. Pagbutihin mo. Magpanggap hanggang sa magtagumpay. Alaynan. Sabi nila si E-Dragon, pumipili ng partner base sa Zodiac. Ang Zodiac sign ng kasalukuyang buwan ang nagdidikta ng kanyang hinahanap. Kaya siya eksperto sa astrolohiya. Grabe nga. May tsika rin na. Bumili siya ng daan-daan gusali. Para sa bawat orasan niya, ay may sariling kwarto. Kalokohan. At eksperto rin sa pagluluto. Nagdadala ng Michelin chef sa private jet. Pero isang kagat lang sa bawat putahe. Kakaiba talaga. Anong alam mo, binayaran ko tong impormasyon. Kung magrereklamo ka pa, babawasan sahod mo. Ako ang bodyguard ni Ginoong Long. Mas kilala ba nila siya kaysa sa akin? Di ko ba kilala sarili ko? Kalokohan. Anong itsura ni Ginoong Lo? Anong gusto niya? Kapag nakita ko siya balang araw, mapapatunayan kung karapat dapat ako. Patunayan ng ano? Kung may pagkakataon ako na maging asawa ni Ginoong Long. Anong sinabi mo? Bantayan mo ang salita mo. Nagbabanggit ka ng ibang lalaki sa asawa mo. Hindi bagay sa may bahay. Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Maghihiwalay tayo sa loob ng 1 taon. Heredera ako, magpapakasal ba ako sa kanya? O sa iyo, bodyguard ko? Lalaking nananakit ng asawa. Mahilig siyang manakit ng mayayabang na tulad mong mayamang dalaga. Seryoso. Di. Mas mabuting kalimutan ko na. Pahalagahan mo ang nasa hat. Tapos na ang klase ngayon. Gusto kong maligo. Ihanda mo ang mga kailangan. Wala yan sa kontrata. Binabayaran kita bilang bodyguard at kasama. Gaya ng utos mo, senorita. Ano ang kailangan kong ihanda? Punuin ang batya ng petals ng Juliet Rose. Gamitin mo ang pabango ng kaibigan ko. Ang temperatura, 37 degrees. Kung masyadong mainit, mamumula balat ko. Magdekante ng Romaine Conti. Gaya ng utos mo, senorita. Pinapaglingkod mo si Shen Fu sa asawa mo. Isang bagay na pangarap lang ng marami. Paano ka pumasok? Nagbubukas ako ng alak ayon sa utos ng binibini. Iwan mo dyan. Lumabas ka. Binibini. Tingnan mo ang aking pagiging abala. Hindi mo ba ako imbitahin ng isang tagay? Pagbibigyan kita. Uminom ka sa labas. Sa harap ng ganitong kagandahan, mas masarap ang alak habang nakatingin sa'yo. Gusto mo bang abusuhin ako? Akala mo ba natatakot ako? Sige, may oras ka para sa isang...
Binibini. Ganito rin ba ang pagtrato sa'yo ni Wang Zi? Hindi, bakit bigla mo binanggit? Binibini, basa ang aking damit. Maaari ko ba itong tanggalin? Tanggalin mo na. Wow! Magaganda ang pangangatawan ng mga bodyguard. Hay, wag mong hubarin lahat. Magpalit ka ng damit. Libre ka na ngayong araw. Tapos na ang shift mo. Kung tapos ka na, malaya na ako. Gusto kong samahan ng dalaga ngayong gabi. Fumokyan, ito ay sinadyang pag-akit. Isang gwardiya na nagnanaas umangat sa lipunan. Kung maakit kita, Tandaan mo ang iyong katayuan. anong katayuan? Ako ang nobyong kinilala ni Lola. Peki yan. Huwag mong isiping dahil pumayag si Lola. Makakapasok ka na sa pamilya. Ang pagpayag mo ba ang sapat? Iniiwasan ako ng dalaga. Nahuhulog ka na ba? Ang dalaga ay napakahiyain. Hain ka pa ba nakapagkapapel? Ako'y babaeng may mataas na katayuan. Paano ako magkukulang ng karanasan? Tuturuan kita kung paano humalik, munting gwardiya. Bakit parang may bumibigat sa dibdib mo? Malamang malakas lang ang pulang alak. Tumutunog ang telepono mo. Abot ko na para sa'yo. Anong problema? Ate Yunshuang, yung tungkol kanina, taos puso akong humihingi ng paumanhin. Hindi ko minamaliit ang asawa mo. Mababa ang tingin mo at limitado ang pangunawa. Naiintindihan ko. Noong kaarawan ng lola mo, bigla siyang nagsakit. Maaga kaming umalis. Pasensya na ulit. Hindi ka naman kilala ng lola ko. At saka, hindi ako nag-aaksaya ng oras sa kahit sino. Sabihin mo na ang punto. Kung hindi, ibababa ko na. Teka, may eksklusibong piging bukas. Sumama ka kasama ang asawa mo. Naiintindihan. Son Xiao ang babaeng iyon. Gusto niya akong ilagay sa kahihiyan. Eh di huwag tayong pumunta. Kailangan nating pumunta. Kung hindi, paniniraan niya tayo. Malaman dapat ng lahat na ikinasal ako kay Ilo. Hindi ko alam na palaaway ka pala. Ito ang karangalan ng angkan. Bukas, walang pagkakamali. Kamusta muli, Ginoong Leo? Kumusta na ang negosyo? Sino ang nasa likod ni Ginoong Wang? May masamang hangarin sila. Maging listo ka mamaya. Huminahon ka. Tinutupad ko palagi ang pinagkasunduan. Hoy, Ginoong Long, dumating na si Ginoong Long. Tingnan mo. Diyos ko, Ginoong Long, ito siguro ang asawa mo, si Ginoong Long. Swerte ni Yunsheng, libo-libong babae ang nahuhumaling kay Ginoong Long. Sa pakikipag-asawa mo sa kanya, maraming babae ang masasaktan. Nakakapagod maging Mrs. Long. Hala, Yunshuang, ang kintab ng singsing mo, hindi ko pa to nakikitang kwintas dat. Ito ang nag-iisang asul na diamante sa timog. Bagay na bagay sa iyo, pero hindi comfortable. Galing ito sa isang reyna noong ika-17 siklo. Binili ito ng asawa ko sa subasta. Ang saya pala maging mayamang babae, kaya naman iniwan si Wang Kai. Hindi siya si Ginoong Long. Wangzi, ayaw mo pa bang sumuko? Pinatunayan na ni Muking sa handaan. Ngayong nandito ka na. Tuparin mo ang pustahan na ginawa mo sa handaan. Huwag kang magmadali. Kung tunay ka ngang si Ginoong Long, luluhod ako sa'yo. Pero mga Ginoo, ako ang nakakita sa tunay na Ginoong Long. Shaolin, sabihin mo kung sino ang tunay na Dragon Master. Saan mo eksaktong nakita yon? Profesional akong manlalaro ng darts. Ang Dragon Master ang World Champion ngayong taon. Kasali siya sa kompetisyon. Isang karangalan ng masaksihan ng kanyang teknik. Shaolin, tingnang mabuti. Siya ba ang Dragon Master na kilala mo? Malinaw na hindi siya ang tunay. Sa ganyang paningin mo, dapat magpatingin ka sa ophthalmologo. Alam kong mag-aatubili ka. Kung gusto mong patunayang ikaw siya. Simple lang. Ipakita ni Fumokian ang kanyang husay sa darts. At tapos na. Bakit ko gagawin dahil lang ang pagiging magaling sa darts ay patunay? Tanging ang Dragon Master ang nakakagawa ng 30 sunod-sunod. Kaya ipakita niya. Wala pang nakakakita ng pinakamagaling na teknik. Hindi naman siguro siya modo mo. Handa ka bang makipagkumpetensya? Pwede ka pang umamin na impostor ka? Kung babalik ka sa akin sa hinaharap, hindi kita tatanggihan. Hindi ako dapat na parito ngayon. Una, umalis na tayo. Kung maglakas loob siyang lumapit, ako ang haharap sa kanya. Ng personal, marunong ba siyang gumamit ng darts? Ang asawa mo ay may likas na talento. May hindi naniniwala. Ako ang magpapatunay. Wala tayong kailangan na maghanap ng Huwag kang mag-alala. Sige. Ikaw na ang mauna.
Ito ang kakayahan ng isang profesional. Ang ordinaryong tao ay hindi makakaabot sa target. Walang kwenta ito. Ginoong Long, kaya niyang tamaan ng sentro, ng paulit-ulit. Kung matatamaan mo ang shot na ito, paniniwalaan kong ikaw si Ginoong Long. Maghanda kang lumuhod sa akin. Aray. Pasensya na, bigla lang. Nang hina ang tuhod ko. Alis na tayo, maaari akong magpanggap na may sakit para umuwi ng maaga. Bakit naman? Ayaw mong makita si Wang Zi na nakaluhod. Bakit lagi mo siyang binabanggit? Nag-aalala ka ba sa akin? Inaalala ko ang aking 1-0 milyon. Huwag kang kabahan. Nasa kontrol ko ang lahat. Nako, ang galing. Paano ito nangyari? Ay naku, Mukyan. Ang husay mo. Ang galing talaga. Si Mr. Long lang ang makakatalo sa profesional. Nagdaya yan sigurado. Tatahimik ka sa galing ko. Nako, hindi ka panipaniwala. Ang astig. Dobleng distansya, 10 bilog. Hindi ito si Mr. Lu. Uubusin ko ang bangko. Tingnan mo ang prinsipe, mukhang palo ko. Ha ha ha. Mas magaling pa kay Lu. Sino ba talaga si Fu Mukyan? Sa ngayon, di ba dapat may senyas ang asawa? Anong senyas? Halik, 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 halik. Ay, Bakit ako tinutok? Mas magaling pa sa world champion. Sabi mo nakita mo si Mr. Long. Siya ba o ako? Likod lang ang nakita ko. Sinungaling. Impostor. Walang kwenta ka. Ni isang tao di mo makita. Umalis ka. Mukyan, paano mo ako nahabol? Sino ka talaga? Si Emma Long ay natuto ng darts sa akin. Ikaw ang nagturo sa world champion. Minamaliit mo ang asawa mo. Ngayon, libo-libong beses ako mas magaling kay Long. Bilyonaryo siya. Wala kang katiting sa kanya. Hoy, Wang Zi, takas? Wang Zi, tuparin mo ang pangako mo. lalaki ka ba? Wang Zi, nagtaya ka, magbayad ka. Lumuhod ka, lumuhod ka, lumuhod ka, lumuhod ka, lumuhod ka. Teka, lumuhod ka. Sabi nila eksperto sa tango si Long. Kung sabihin ng bayaw ko na siya, sayawan niya para patunayan. Ang pag-darts ay walang kwenta. Ngayon makipagtango ka sa amit. Kung manalo ka, ituturing kitang si Long. Siyempre gusto ko. Okay lang na hindi sumali. Bakit hindi niyo ako kinonsulta? Mahal, samantalahin natin ang pagkakataon para ibagsak si Wang Zi. Hindi ba't yan ang plano mong paghamak? Ako ang presidente ng Tango Association. Magiging patas akong hurado. Ginagarantiya ko ang patas na laban. Deal na yan. Pipili ang mga hurado ng sayaw videos. Maglalaban tayo makalipas ang kalahating oras. Aray. Magsanay ka habang nagsaul. Huwag na. Yes. Ba? Huwag kang magalit. Sa susunod na lang kita samahan manood ng video. Hindi ka marunong sumayaw. Walang silbi ang panonood. Nag-aaral ako ng psikolohiya. Aray. Bitawan mo ako. Upo ako sa Hindi ba't mas mainam na ako'y maging una? Lampas na ang kalahating oras. Nariyan na siya. Mas mabuti pang umatras sa paligsahan. Kahit anuman, mapapahiya lang tayo. Ate Yunshuang, namumutla ka. Hindi ba marunong sumayaw ang asawa mo? Nako, mahuhuli ang impostor. Natatakot akong sabihin niya. Maraming taon nang nag-aaral ng sayaw si Wang Zi. Walang katapat ang galaw niya sa buong campus. Paano kung tayo tumakas? Mahal. Ako si Fumokya, hindi takas na duwag. At sa dami ng beses, magtiwala ka sa akin. Marunong ka bang sumayaw? Nasabi ko bang hindi? Fu Mokyan, ilang sorpresa pa ba? Ang hindi ko alam. Alamin mo ng sarili.
Ang sayaw ni Jilong ay pambihira. Kasing galing ng professional naman and ayaw. Si Jiwang ay kulang pa. Kumpara kay Jilong, parang nagtuturo sa veterano. Naipit ang paa ko. Makakatuloy pa ako. Walang hiya. Nangahas kang saktan si Yun Shuang. Anong nangyari sa'yo, Z? Nabali ang binti ko. Fumoken, sinadya mo yan. Ang sugat ni Dao Wu ay nagpapakita ng kanyang kalituhan. Dalhin niyo agad sa ospital. Pagbalik ng kalusugan niya, magsisinisi sila. Ikaw, Bobo Kian, babalikan ka rin namin. Hindi ako titigil sa'yo. Ang pilay ni Yun Shuang. Hindi rin kita tatantanan. Ang galing talaga ng kanilang pagtatanghal. Interesado ba kayo sa susunod na International Tangu Tournament? Paumanhin, hindi muna kami sasali sa mga paligsahan. Sayang naman. Mawawalan ng henyo ang kumpanya. Ang saklap. nako, Xiaoqing. Walang nakatingin sa atin. Walang awang mundo. Fubokian, hindi pa ito ang katapusan. Umalis na tayo dito. Paumanhin sa inyong lahat. May pilay ang asawa ko sa paa. Hindi na namin patagalin ang usapan. Magsikayo'y maging comfortable. Nako, ang galing naman nito. Kung may gagawa nito para sa akin, suko na ako agad. Kahit walang pera, papayag ako. Si Mr. Long Yan, isang bilyonaryo. Pinupuri ka nila. Sabi ko sa'yo, hindi kita bibigyan. Naku. Paborito kong roasty ito. Fumok yan, ang galing mong bodyguard. Dati akong bodyguard. Ngayon, asawa mo na. Fumok yan, ang husay ng teknik. Mas malaki ba sahod sa pagmamassage? Isang tao lang ang pinaglilingkuran ko. Sino? Hala. Mag-confess na kaya siya, sinabihan ko nang huwag ako ibigin. Sa may pinakamalaking sweldo. Fumok yan, pareho ka pa rin. Ngayong gabi, sina Wang Zi at Son Xiaoxiao, walang tigil sa paghabol sa atin. Nakakainis talaga. Hayaan mo. Kaya ko silang harapin. Hindi ko ito matatanggap. Magtatatag ako ng sariling kumpanya, at gagantihan ko ang tambalang iyon. Pero hindi ako pinagbibigyan ng magulang. Ano na gagawin ko? Nabalitaan kong ang investment department ng Longshuan Group. Sumusuporta sa mga negosyante. Subukan mo doon. Ang laki kasi ng Longshuan Group. Baka di nila ako pansinin. Sa galing mo sa paggawa ng pabango. Naniniwala ako sa'yo. Paano mo nalaman? Puro pabango ang mga magasin mo. Puno ng mga bagong pabango. Ang beauty kit mo, meron ka pang perfume laboratory. Di ko alam na ganun pala kamahal ni Fumok yan ako. Ang bait niya sa akin. Talagang hindi mapipigilan ang charm ko. Hindi pinapadaan ng mga seguridad dito. Maghintay ka rito. CJ. Ano nang ginagawa mo dito? May bagong proyekto ang kumpanya ko. Humingi ako ng puhunan. Ikaw, bakit ka nandito? Negosyo lang sa investment firm. Si MS, Son ay, pangunahing bisita. Ang pabangong pasayo in Las Nubes ay paborito ko. Nagbibiro ka, Ginoo. Noong estudyante pa ako, Para sa puhunan ka ba rito? maglalabas ako ng bagong pabango. Kulang ako sa puhunan. Maligayang pagdating. Usap tayo sa VIP Lounge. Dito tayo. HMM. Hindi mo ba nakikita? Ang taong katulad ko. Anong kumpanya ang sayo? Gaano nakatagal ang operasyon? Kahapon lang itinatag ang bingtian ko. Isang araw, may natapos sa proyekto? Walang kilalang proyekto o reputasyon. Humingi ka ng puhunan sa Longchuan. Para sa inyo ba ang merkado? Mga dekalidad na kumpanyang tulad mo, hindi karapat-dapat dito. Sikat lang ang inaasikas. Ang motto ng Longchuan, suportahan ang lokal at bagong talent para sa kapwa benepisyo. Pero sikat lang ang kinokoperahan. Para sa sariling interes. Kung humihingi ka ng puhunan, ganyan ka magsalita? Nandyan ang pinto, lumabas. Manager, baka hindi mo alam. Si MS, Yun Shuang ang tagapagmana ng pamilyang Go. Matagal na siyang mayabang at mapanghama. Bawat salita niya ay parang patali. Kilala nyo talaga ang isa't isa? Magkasama kaming lumaki, pero kamakailan lang, napili ako ng kanyang nobyo at siya'y iniwan. Nako, siguradong galit na galit ka sa akin. Zeng Xiaoxiao, tigilan mo ang pagpapanggap. May asawa na ako, at tungkol kay Wang Zi. Tapos na iyon. Bakit ka biglang nagtayo ng kumpanyang ito, at nakikipag-agawan sa investments ko? Paghihiganti ba ito dahil kay Wang Zi? Huwag kang maglaro sa seryosong negosyo. Tunay na pera ang nakataya dito. Kapag natalo ka, aalis ka ng walang ingay. At kami ang magliligpit ng kalat mo. Buong puso kong ibinibigay ito. Tungkol sa Star Project, wala pa tayo nito ngayon. Pero magkakaroon tayo. Kailangan ng likas na talino sa pabango. Ikaw, spoiled the rich kid. Mga mamahaling bote mo lang. Hindi ka dalubhasa. Tama.
Ilang taon na ako sa industriyang ito. Mas magaling ako sa'yo. Mamuhunan ako sa tunay na talento. Tulad ni MS, Son. Hindi sa walang hiyang mayayaman. Mas magaling ako sa kanya. May lakas ka bang makipagkumpetensya? Xiao, dapat alam mo ito. Ano nang ginagawa mo? Nag-aaral ako gumawa ng pabango para sa kumpanya. Mahirap. Talagang mahirap. 2 linggo na, hindi pa rin tapos. Subukan ko. Gumana na. Ang bango, nakakagising ng katawan, para tayong lumulutang sa himpapawid. Tawagin natin itong lakad sa ulap. Xiao, ikaw ang gumawa ng pabangong ito? Oo. Ang galing mo talaga. Ang pabangang ito, pinuri ng buong kumpanya. Salamat. Itaas ka naming bilang head perfume. Payag ka? Oo, tatanggapin ko. Gu Yunsheng, ilang buwan kong pinaghirapan to. Hindi to basta-basta lang. Hindi patas ang buhay. Akala mo puro libangan lang ako. Yung sikat mong pabango akin yun. Binibini Son, totoo ba ito? Tagapamahala, kilala ang aking pagiging perfumista. Walang katuturan ang kasinungalingang ito. Ikaw ang pinakamakakalam kung nagsisinungaling ako. Tagapamahala, hayaang makipagkumpetensya kami. Kung matalo ako, aalis ako kaagad. Kung hindi, maghahain ako ng reklamo dahil sa diskriminasyon sa baguhan. Sige, huwag abusuhin ang koneksyon. Para sirain ang pakikipagtulungan ko kay Son, binibini Son. Hindi ako makapaniwala. 10 taong serbisyo versus inuman lang. Kung pinayagan ng tagapamahala, payag ako. May bagong pabango tayo. Kukuha ako ng sample at hurado. Gagawa tayo ng paligsahan ng pabango. Pupunta ako sa CR. Guo Yunsheng, hayop ka. Nangangahas kang makipagkumpetensya sa pondo ko. Magdudusa ka para rito. Ako'y magpapakilala. Siya ang punong dalubhasa sa pagpapaunlad ng pabango ng Grupo Dragon Chuan. Walang kinikilingan at makatarungan. Ang pabangong ito sa harap ninyo. Ang makakilala ng tamang formula nito ay tatanggap ng aking pamumuhunan. Magsimula na tayo. Ang aking nakilala ay asindagat, vanilya, bergamota at lavender. Gaya ng inaasahan kay Binibini Son, tamang lahat ng sangkap na nasabi. Ang teros ay may tabako, bergamotang Italiano, cardamomo, rosas at berdeng tsaa. Himalang nahula niya ito. Tiyak swerte lang yun. Ang eros ay may menta, jasmine at vetiver, amber, sandalwood at cedro. Walang pagkakamali. Si Binibini Son ang nagwagi. Ni hindi ko pa ito na kayo'y mga halatang sinungaling. Ang formula ng Infinite Realm ay mas komplikado. Bilang baguhan, hindi mo ito makikilala. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Ang base ba ng Infinite Realm ay tubig? Ano? HMM. Ang lalagyang ito ay hindi pa bango, tubig lang. Paano ito nangyari? Ako ang lumikha ng Reynos Infinitos. Kilala ko bawat sangkap hanggang sa detalye. Kung hindi mo naman naamoy, Paano mo nasabi ang amoy? Banayad ito, hindi tubig gaya ng sinasabi mo. Kung hindi mo naamoy, okay lang. Pero paano mo hinamak ang hurado? Dapat nga alam ko na, walang talino ang mayamang tulad mo. talagang tubig ito. Amuyin mo kung ayaw maniwala. 800 beses kong inamoy ang esensyang ito, bakit pa ulit aamuyin? Kung gawa mo ito, amuyin mo at makikita mong mali. Ang lakas ng loob mong pagdudahan ito. Ilang dekada na ako sa industriya, wala pa akong nakitang bastos na tulad mo. Tumpak lagi ang aking pang-amot. Hindi ako nagkakamali. Huwag mong hamanin ang eksperyensya ko sa iyong kakarampot na kaalaman. Hindi mo nga nakilala ng hindi inaamoy. Gusto mo lang lokohin ng mga investor. Mas gusto nilang maghinala kaysa amuing mabuti. Lahat ba ng perfumer sa Longchuan
ay mayabang na tulad nito. Magtiwala ka sa experti ko, manager. Palayasin niyo ang babaeng ito. Oo. Yun Shuang, makinig ka, binalaan na kita. Mabagsik ang industriya ng pabango. Sa pamilya Go, sinasanto ka, ikinatatakot ka. Pero sa totoong buhay, walang tatanggap sa isang palamunin. Tara na. Ikaw, Ayos ka lang, mahal? Mukian, bakit kayo nandito? Nag-aalala kami, pumunta ako para tignan. Madam, report po. Si Mr. Long ay nag-iinspeksyon sa kumpanya. Mga baliw kayo. Impostor ang nag-iinspeksyon sa tunay na kumpanya. Malalaman nila tayo. Perpekto, manager, alamin mo kung siya ang tunay na Mr. Long. Mr. Presidente. Paano ito nangyari? Hindi tayo nahuli. Tingnang mabuti ulit. MS, Son, kahit sikat kang perfumista, hindi mo pwedeng sigawan ng presidente namin. Ah, asawa mo pala siya. Bakit hindi ko alam? Walang galang iyon. Dapat kayong parusahan. Narinig ko sa labas na, hindi pinagkakatiwalaan ang salita ng asawa ko. Tignan iyon ng mabuti. Ang sabi ng misis ay batas. Humihingi kami ng tawad. Dapat maging patas tayo. At ang asawa ko ay henyo. Titignan ko na ito. Ang kakaiba, paano ito nangyari? Ako ang gumawa nito, malinaw. Simple, may gumalaw nito. Assistant Lay, i-check mo ang si... Hukom. Paano ninyo nasigurong siya ang tunay na Mr. Long? Baka impostor lang yan. Paano mangyayari yon? Sino pa ang nakasama ni Assistant Lee sa trabaho? Kay Mr. Long lang. Mga magulang ni Assistant Lee. Sino ka talaga? Narinig kong nagbiyahe sina Long at si Assistant Lee. Paano nila nakita si Assistant Lee? Siguradong ayaw nilang aminin. Tama ka. Titingnan nila ang CCTV at mahuhuli ako. Kailangan ko nang umalis. Eldason, saan ka pupunta? May emergency. Hindi na ako hihingi ng pondo. Hindi pwedeng ganon. Nakasalalay ang dangal ng asawa ko. Dapat manatili ka dito ngayon. Mr. Long, check natin ang CCTV. Pinalitan ni MS, Son ang pabango, ng ordinaryong tubig. Sun Xiao, mandaraya ka talaga. Hindi ko inaasahan to mula sa isang sikat na perfumista. Gumagawa ng ganitong karumal-dumal. Nagkamali ako sa'yo. Hindi yan totoo. Nagsisinungaling sila. Ako ang karapat-dapat sa pondo. Ang merito mo pala ay pagsira sa mga pabango ng iba. Ipatawag ang media para ilantad siya. Ay, masakit ang puso ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Tumawag ng 120. Mamamatay ba siya? Gaguhin mo pa ba kami, Sun Xiao? Sawan ako sa mga peking sakit mo. Sun Xiao, mainit na tubig. Pag hindi ka nagising, ibubuhos ko to. 3, 2, 1, simula na. Nako, ang sama ng pakiramdam ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Nagkukunwari ka pala. Seryoso, grabe ang sakit ko. Ayoko nang mamatay dito. Dalhin niyo ako sa ospital. Darating ang mga tagabalita sa 1-0 minuto. Mukhang okay na ako. Paano niyo ako binibintangan? Ma'am, mga gwardya, palayasin niyo siya. Hoy, bitawan mo ako. Siya ang manluloko. Bitawan mo ako. Bitawan. Binibining Son, may chismis na nanloko ka sa paligsahan. Anong masasabi mo dito? Paano mo nakikilala ang sarili mo bilang pinakamahusay na perfumer? Binibining Son. Nandyan na si Binibining Son. Personal siyang humahanap ng investors. Isa siyang halimbawa ng kababang loob. Ang galing talaga ng Gina, mainam mag-invest sa inyo. Masama ang reputasyon ni Son Xiao. Boss, kukuha ako ng legal contract. Anong halaga ang gusto nyo? Bigyan natin siya ng maximum amount. Pekeng lahat ito. Ang kapal ng mukha mong magpanggap na direktor. Ang galing talaga ng Ginang. Ginang, kung wala na kayong ibang katanungan, pirmahan na po ninyo rito. CJ, Pagkatapos pumirma, mababawasan ang ranggo ninyo. Huwag niyong pagtangkaan ang mga baguhan. O kung hindi, tatanggalin ko kayo. Boss, hindi na mauulit ito. pirmahan mo na at umalis na tayo. Kapag bumalik ang tunay na si wala ka ng pag-asa. Buti na lang na fire si Xiao. Di sana hindi nakuha ang kontrata. Huminahon ka, Ginang, sa suporta ni Mr. Long. Walang tatangging mamuhunan. Bakit mo siya tinatawag na Gina? Laoli, sobrang method acting mo na. Umalis na tayo. Baka mahayag ang peking plano natin. Impossible. Nagpapanggap ka lang ngayon Para makinabang sa sitwasyon. dahil sa aking pagsasanay. Nahuli na sana. Salamat, Miss Gu. Matagumpay ang fingerprint verification. Ito ang eksklusibong elevator. Paano mo ito nabuksan? Si Elong lang ang makakabukas nito. Mga magulang. Niloloko mo ba ako? Nagbibiro ka lang ba? Hindi, impossible yon. Laoli, ako ah. Pinatulan ko ng lagay ang empleyado para maging kapanipaniwala. Kaming dalawa ang makakapag. Activate ng fingerprint verification. Tingnan mo.
Iisa lang si Jilong, di ba? Anong kalimutan? Nakalimutan ko talaga. Ang biometric system na ito, 1 oras lang tatagal. Kahit ikaw pa si Ilong, hindi mo ito ma-activate. Madam, pasok na tayo agad. Malapit nang mag-expire ang fingerprint. Bilis, umalis na tayo bago tayo mahuli. Hipag, ibabalik mo ba ang pampadulas? Reimbursement. Walang ganyanan. Ginawa namin to para sa'yo. Wala kaming pera. Nakuha na natin ang kontrata. Ipagdiwang natin sa nightclub. Sundin ang kagustuhan ng dalaga. Pero hindi pwedeng sumama si Lauli. Kailangan niyang magtrabaho. Naku, ako'y ginagamit sa trabaho, pero hindi sa kasiyahan. Hirap talaga ang mga manggagawa. Hipag, alis na ako. Hindi ko alam kung kaninong pamilya galing ang magandang to. Puro mamahaling inumin ang ino-order. Lapitan natin siya. Kapag natuwa siya, 6 na buwang komisyon tayo dito. Sikat na sikat ang wine na iyan. Tingnan mo tong 1,982 lapit na to. Trip ng mga magaganda tulad mo to. Sige, buksan mo na. Adorable naman ako eh. Yang 5 milyon na Roman A. Conti, bagay sa sosyal mong status. Di mo ba bubuksan? Di aabot 5 yan ang buong tindahan mo. Paano kayo nagkaroon ng Pitolo Wines? Niloloko niyo ba si Miss? Imposible. Maraming mayayaman ang mahilig dito. Para sa isang babaeng tulad mo, siguradong may magandang panlasa. Pa, mayaman na ako ngayon. Sige, buksan na natin. Team building na to ngayon. Ang lakas magpalibre. Kung boyfriend ko siya, wala na akong problema. Ikaw ang lumapit. Ako na lang. Babalaan kita, lumayo ka sa kanya. Ano ka? Bodyguard lang. Bodyguard ka lang. Kami pa ang sasapat sa kanya. Ang mananalo ay may karapatan. Manatili sa tabi ko at magsimula. Alainan. Ano ang gusto mong ikumpara, Binibini? Yan. Huwag kang mandaya. Isang tiyan lang meron kami. Kasalanan mo kasi ang dami mong kinain kagabi. Ano pa ang nais ninyong ikumpara? Alainan. Pogi. Sa salamin mo, paano namin malalaman kung pangit ka? Kung gwapo ka naman, bakit bodyguard ang hanap mo? Oo, gusto ng mayayaman tulad mo ang mga pogi, at ninanakaw mo pa ang trabaho namin. Ang ikatlong pagsubok ay martial arts. Hindi ka namin matatalo, tumawag ka na lang ng ambulansya. Aray, 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 aray ko po. Sa ganyang klase mong teknik, kaya niyong maging bodyguard ng asawa ko. Ano nangyari sa kamay ko? Nalinsad lang ang buto. Makakarating ka pa sa ospital. Umalis na kayo. Aha. Hindi namin ito palalampasin. Ikaw naman, tulog na tulog pa. Huling-huli na ngayon, nagpareserba na ako ng kwarto. Magpahinga ka ng maayos. Ang init-init naman. Ang likot mo matulog. Buti na lang ako ang kasama mo. Kung iba yon, kinain ka na sana. Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang gwapo mo talaga, hihi. Rongrong, sino ba ako? Ikaw si Fumokyan. Parang nakita na kita dati. Iniligtas mo ako 20 taon nakalipas. Naalala mo pa ba ako? Aha. Yung maliit na bata noon. Naaalala ko. Hindi ko nakalimutan mga sinabi mo. Ayos! Naalala mo rin ako sa wakas. Naalala ko. Hindi na ako magpapanggap na bodyguard mo. Ang totoo, ako si Senor Long. Kaya pala ikaw si Senor. Mabuti naman at naalala mo. Ay. Anong nangyayari, Shuang-Shuang? Huwag mo akong tawaging Shua. Tawagin mo akong Binibini. Fumokyan. Bakit ka nasa kama ko? Mag-asawa tayo. Normal lang ang matulog na magkasama. At ikaw ang nagsimula kagad. Impossible. Ako'y dalagang may mataas na katayuan. Gagawin ba iyon ng isang babaeng katulad ko? Hoy, nagawa ba natin? Walang nangyari. Buti naman. Wala ka bang ibang naaalala? Ano pa? Tinawag mo akong bunso. Larong pang bata na may alak? Anong bunso? Wala, lasing lang at walang memorya. Mukhang nakalimutan mo na ang tunay kong pagkatao. Naku, ang baho. Sira ang lahat sa alak. Fumokyan. Bumili ka na ng damit para sa akin. Kailangan kong pumasok sa trabaho. Limited edition na damit mula Longchuan. Opo, binibining Gyu. Boss, ang mga disenyong ito ay ginawa ng aming mga taga-disenyo ng buong gabi. 365 natatanging koleksyon sa buong mundo. Sapat kaya ito para sa isang taon, senyora? Magaling. Mag-organisa ako ng paligsahan ng pabango.
Para mapalago ang kumpanya niya. Utusan mo ang mga tauhan na maghanda na. Dapat ito ang pinakamalaking paligsahan ng pabango sa mundo. May pinakamalaking promosyon para sa kanyang kumpanya. Oo, HM. Kuya Ze, ipaglaban mo ako. Paumanhin, paumanhin, paumanhin. Xiao, anong nangyari? Maayos na magpaliwanag. Nagplano sina Gu Yunshuang at Fumokian laban sa akin. Sinira nila ang pagkakataon kong mamuhunan at binastos nila ako sa publiko. Dapat mo akong ipaghiganti. Nagpadala na ako ng mga investigador kay Fumokian. Hindi yata tunay na si Mr. Long ito. Salamat, salamat. HMPH. Kuya Ze, magdadaos muli ang Longchuan Group ng paligsahan ng pabango. Dapat akong sumali. At manalo ng unang pwesto. Yan lang ang paraan para maayos ang imahe ko sa internet. Huwag kang mag-alala. Sasamahan kita pagdating ng panahon. Dapat dumalo ang mga supplier. Hindi kita pababayaan na saktan. MMH. Ikaw ang pinakamagaling, Kuya Ze. Ito ba ang pinagkakaabalahan mo nitong mga araw? Naghahanda ako ng pabango para sa paligsahan. Kailangan mong magpahinga pagkatapos magtrabaho ng husto. Halika, maglakad-lakad tayo. Ayaw ko. Masahihin kita kung gayon. Hindi na kailangan. Mamasyal na lang kaya tayo. Hindi. Ayokong sumama. Kung wala ka talagang gagawin, bunutin mo ang mga damo sa bakuran. Nasaan ka ba? Napapagod ka na sa mga araw na ito. Hindi ako pagod. Ang paggawa ng pabango ay para sa akin. Ang pinakamalaking ligaya sa mundo. Pero ilang araw mo na akong hindi pinapansin. Ha? Anong sinabi mo? Ang ibig kong sabihin, hindi mo kailangang magpakapagod. Sa iyong talino, makakapanalo ka sa paligsahan nang walang kahirap-hirap. Kahit may talento, kailangang magsikap. Ako si Binibining Gu, hindi tumatanggap ng pagkatalo. Hanapin natin ang inspirasyon sa labas. Ay. Fumokian, gusto mo ba ng bakasyon? Para tumigil ka ng mang-istorbo. Nakakainis ka talaga. Ano ang sinabi mo? Ha? Ano? Ang pabango ko. Hindi mahalaga kung nabuhos. Mag-ingat ka, baka mahiwa ka. Pinaghirapan kong gawin ito. Kung gusto mo, gumawa tayo ng panibago. Hindi ganun kadali. Anong nilagay mo sa pabangong ito? Ang dumi-dumi nito. Mga damo at pampalasa lang. Para akong nasa panaginip. Bilisan natin. Nagdudulot ng hilo at antok ang timpla na ito. Aray. Bago ilaminate. Ang gwapo mo talaga. Ngayon mo lang napansin. Alainan. Gusto kitang halikan. Lagi ka nalang nalilito. Kailan mo sasabihin ng maayos? Matagal ko nang tinitiis. Alainan. Kung ganun, wag mo nang gawin. Kuya, parang. Ano nang sinabi mo? Hindi kita marinig. Hala, tuloy lang. Tuloy lang. Tara na, Xiao Jiao. Anong gagawin natin? Nakita na tayo. Nakapagparehistro na tayo. Legal ito. Ha ha ha. Ikaw pala. Bitawan mo ako. Nakalimutan mong kailangan nating magpanggap. Mukhang magkakaroon ako ng apo sa tuhod. Maligayang bati, Lola. Ha ha. Magandang balita. Kumusta po, Lola? Kumusta po, Lola? Tapos na. Hindi tama ito. Kulang sa tibay si Xiao. Hindi po, Lola. Naiintindihan ng lola ko. Mahiyain ang mga kabataan. Xiao Jiao, bumili ka ng usang bata, cinnamon, at kabayong dagat. Lutuan mo ng sopas para gumaling ang batang lobo. Heto na ang sopas. Lola, may kailangan pa akong asikasuhin sa kumpanya. Iinumin ko ito pagbalik ko. Mahal, ang gusto lang ni Lola ay para sa ikabubuti natin. Huwag kang magmadaling bayaran ako. Nakalimutan mo na ba ang ating mga pangako? Nangako tayo. Ang tamis ng mga bagong kasal. Naglalambingan pa sa harap ko. Manugang, uminom ka pa, sige na, kumuha ka, subukan mo pa, masustansya itong sopas. Salamat po, Lola. Shuang, halika, ay. Hindi po. Lola, ako na po ang bahala. Shuang, uminom ka rin, para magkaanak kayo sa susunod na taon. Opo, Lola. Ha ha ha. Uminom ka, shuang, hindi ka makakatakas. Uminom ka ng mainit na sopas. Lola, kukuha lang ako ng asukal. Medyo mapait ito. Alam kong hindi ka susunod. Kasalanan mo ito.
Inuutusan kitang inumin ito bilang amo. Sige, gagawin ko. Ang sunod-sunurin mo. Inay, Handa na ba ang mga sampol para sa paligsahan? handa na ang lahat. Sunduin mo ako pagkatapos ng kompetisyon. Tatawagan kita. CJ. Tandang Li. Bantayan niyo ang galaw ni Prinsipe at Son Xiaoxiao. Nauunawaan, boss. Anong kumpanya ang pinagmulan mo? Hindi kita nakita noon. Bingshan Company. Paano kayo naglakas loob na sumali ng walang reputasyon? Ito ang pinaka-prestihiyosong patimpalak ng pabango. Inorganisa ng Grupo Longchuan na may first bilyong puhunan. Mas mahalaga ang talento kaysa kasikatan sa kompetisyon. Hala, ang lakas ng loob. Anong mga likha ang nagawa mo? Baguhan si Yun Shuang. Wala siyang naunang gawa. Magkasama tayong lumaki, Yun Shuang. Mababaw ka pa rin. Ngayon mo gustong magnegosyo? Katato ang desisyon. Paano naaprubahan ang mga baguhan? Nagtitipon ng mga walang karanasan. Nakasisire sa kredibilidad. Probinsyano sa lungsod. Ipakita natin ang tunay na kagalingan sa paggawa ng pabango. Huwag mong sayangin ang oras sa mga mangmang. Parang pag-aksaya ng buhay. Ikaw, Son Xiaoxiao. Maaaring magsalita ang iba. Anong ipinahihiwatig mo? Tanungin mo siya. Wala akong ginawang masama. Alam niya ng husto. Xiao Xiao. Anong ibig sabihin ng supplier? Walang ibig sabihin, Kuya Z. Ihahatid ko na ang sample. Gu Yunsheng, hindi ito ang huling salita. Zedge, pupunta ako sa banyo. Sige. Ha, talagang henyo ako. Kahit allergy ni Hiran sa pollen nakatulong. Magbabayad si Gu Yunshuang para dito. Mula ngayon, si Son Xiaoxiao na lang ang hari sa pabango. Hindi ba si Joe Malong, ang eksperto ng Dior at Burberry? Hindi nagtitipid ang Longchuan ng resources. Nakuha pa nila ang mga sikat na eksperto. Nakasalalay ang promotion ko sa chance na to. HMM. Kung pati mga eksperto may puna sa gawa namin, ano pa kaya sa pabango ni Xiaoxiao? Son Xiaoxiao. Pero si Son Xiaoxiao ang batang henyo, sa pabango sa buong Longchuan. Siguradong magtatagumpay siya. Ipapakita ko sa kanila ang tunay na propesyonal. Hindi ako matatalo ng baguhan. Mas maganda to kaysa mga nauna. Pero puro pagdadagdagan lang. Walang tunay na talento. Ang tandang maestro. Baka peke ito. Xiao. Huwag kang mawala ng composure. Su, ewan. Ito ang pinakamaganda kong gawa. Pakiusap, huwag mo akong bigyan. HMPH. Di maabot ng pabango mo ang sa akin. Okay ang bote na ito. Anong ginagawa ng mga gururon? Mukhang kabado sila. Ni minsan di sila naamoy ng ganito kasama. Trip-trip lang. Gu Yunshuang, umalis ka na dito. Ikaw ang kahihiyan namin kay Longchuan. Akala mo papurihan ka ng mga guro? Panaginip lang niya yun. Sariwa at banayad ang simula. Matapang na gitnang amoy.
Matagalang tapang amoy. Oo, magkasuwato ang tatlong nota. Grabe ang sorpresa. May panalo na tayo sa paligsahan. Sino si Gu Yunshuang? Gusto naming makilala siya. Ako siya. Ginoong Son. Mas magaling ang mga hurado kaysa sa iyo. Bakit walang epekto? Baka kulang sa mababa ang konsentrasyon. Ate Yunshuang. Subukan ko ang pabango mo. Aamuyin ko kasama ka. Anong balak mo? Array. Nakakahiya. Mga guro, tulong. May patay, saklolo, may patay na tao. Tumawag ng 911. Dalhin natin ang maestro sa ospital. 1 minuto lang ang nakalipas, maayos pa siya. Bakit siya biglang hinimete? Baka nahawaan ng pabangong ito? Lahat tayo ay naamoy ito kanina. Maayos naman tayo. Ay, namumula ang leeg ng maestro. Maaaring allergy sa isang bagay. Bigyan agad ng gamot. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Baka nagkaroon siya ng shock. Wala yun, ginawa ko lang ang makakaya. Huwag kang mag-alala. Salamat sa perfumer na nagdala ng gamot. Kung may nangyari kay Maestro Zing, magkakaroon ng malaking problema. Mga maestro. Napakahinala ng mga pangyayari ngayon. Lahat ng pabango ay maayos. Itong bote lang ang may sira. Maestro, iminumungkahi kong imbestigahan ito. Ginoong Yanshua, Maestro Joe, hanga na hanga kami sa iyong trabaho. Tapos gagantihan mo kami. Hindi ganito. Anong idinagdag mo sa pabango? Gumamit ka ba ng nakakalot at mapanganib na sangkap para makipagkumpitensya? Di kilala ang kumpanya mo, tiyak na ilegal ang mga produkto mo. Hui Shuang, alam kong puro kaligayahan lang ang gusto mo, pero hindi ko akalain na ganito ka palang lasong. Buti na lang hindi kita napangasawa. Guro, alam ng lahat ang pollen allergy mo. Ang pagdagdag ng pollen sa obra mo, habang may kompetisyon, ay pagtatangka ba sa buhay? Nagdagdag ka ng pollen sa pabango. Wala akong ginamit na pollen. Muntik nang mag-shock siguro Gu Yunshuang, at itatwa mo pa. Sinungaling ka. Kung hindi dahil sa gamot ng babaeng ito, patay na sana ako ngayon. Walang pollen ang ipinasang paba. Gu Yunshuang, kitang-kita ang ebidensya. Itatwa mo pa ba yan? Ang tigas talaga ng ulo mo. Bakit may dala kang gamot sa allergy? Alam mo ba mangyayari ngayon? Mahina ang pangangatawan ko. Lagi akong may gamot sa bag. Para sa mga emergency na ganito. Ikaw ang nagkamali, pero iba ang sinisisi mo. Mga walang prinsipyo katulad mo, ay kahihiyan sa industriya ng pabango. Kahit may talino ka, hindi mapapatawad ang lason mong pabango. Babawiin ko ang paglahok ni Gu Yunshuang. Imbestigahan ito ng mga autoridad. Leyes, umalis kayo dito. Leyes, dali, umalis na kayo. Teka. Lahat kayo lumabas? Ginoong Long. Siya si Jilong. Una kong makita siya ng harapan. Kahit may maskara, gwapo pa rin. Siya ba ang misteryosong ilong? Bakit parang pamilyar siya sa akin? Jilong, bakit kayo nandito? Nakinig ako sa labas. Ezu, madalian ang desisyon mo. Ano sa palagay ninyo, Jilong? Kung si Emegu ang may sala, makatakas na sana siya. Bakit pa makinig sa mabagal niyang pagsusuri? At saka, ilang taon kang nanirahan sa ibang bansa at walang kinalaman kay Emegu. Tama. Ang pagpaparatang sa isang perfumer, sisira sa reputasyon ng Longchuan Group, at mawawala ng hustisya. Ano ang mungkahi mo, Jilong? Nandito ang mastermind, kayo mga henyong perfumer. May matalas na pang-amoy, di ba? Ang makakadama ng pollen sa salarin, ang siyang panalo. Matalino talaga si Jilong. Hindi pa katapat ng totoong ilo o ang magulang ko. Dapat siyang papuntahin para matuto. Magsimula na tayo. Buti na lang itinapon ko ang bote. Hinugasan ko pa ang kamay ko. Gu Yunshuang, wala kang ebidensya. Mahahanap ang salarin sa pamamagitan ng tinatrato tayong aso ni Jilong. Iilan lang sa mundo ang may kayang umamoy ng ganito. Matindi ang allergy ng maestro sa pollen. Kahugis man, may maiiwang amoy. Yelong, kailangang suriin ang bag ni Sun Xiaoxiao. Gu Yunshuang, huwag mo akong sisihin. Dahil lang nailantad kita noon. Sinasabi ko lang ang totoo. Ang amoy ng pollen na naamoy ko, galing mismo sa iyong handbag. Wala na yun, itinapon ko na. Kung mahina na lang ang amoy, walang makakapansin o maniniwala.
Sige, payag ako. Suriin niyo ang bag ko, pero kung wala kang mahanap, isasakdal kita sa paninira. Ayos lang, tiwala ako sa ilong ko. Buksan ang iyong bag. At tignan nyo. Paano ito nangyari? Boss, tama ang hinala mo. Masama ang ugali ng babaeng yan. Gusto niyang ilagay ito kay Sun Xiaoxiao. Hinay lang, hahanap ako ng tamang oras. Hindi ko hahayaang maakusahan si Mrs. Anong nangyayari? Anong nagaganap? Paulit-ulit na pagbabago. Ang totoong salarin ay si Sun Xiaoxiao. Bakit mo pinilit sirain si Gu Yunshuang? Ako. Hindi ako. Ikaw ang unang nagtaksil. Gu Yunshuang. Kuya Z, maniwala ka sa akin. Zheng Qiqiu. Alam kong mahal ako ni Yunshuang. Kaya't nagtampo ako sa'yo. Wang Si. Kung sakit ang iyong pagkamakas, nasa ilith ka na. Nandoon ako sa paligsahan, Sun Xiaoxiao. Hindi ko hinawakan ang bag mo. Malinaw, naiinggit ka kay Gu Yunshuang. Bakit ako maiinggit sa kanya? Dahil ang lahat ng ito ay kay Gu Yunshuang. Tinanong ako ni Guru Zhou kung bakit ako pumunta. Pumunta ako dahil bago ang evento. May natanggap akong reklamo kay Miss Sun. Ayon sa liham, ang pamosong pabangong Paseo en Las Nubes ay kay Gu Yunshuang. Narinig ko ba ng tama? Ang obra ng pinakamagaling na perfumista. Hinalaw lang pala. Laging paborito kong pabango ang Paseo en Las Nubes. Ngayon ko lang nalaman na idol ko pala si Gu Yunshuang. Nagsisinungaling ka. Hindi mo ako mapaparusahan sa isang liham lang. May mga saksi ako. Tia Zhang. Miss Sun, matagal na tayong hindi nagkita. Sabihin mo sa kanila ang nangyari noong taong iyon. Si Jilong po iyon. Noong nagkakasambahay ako sa tahanan ng mga Sun. Hindi makabuo ng pabango si Binibini Sun. Tumulong si Binibini Go sa kanya. Nakita kong sarili niyang ipinadala iyon. Kaya pala sa paligsahan, napakagaling ng pabango ni Gu Yunshuang. Sa pang-amoy lang ay nahuli ang may sala. Ang galing talaga ni Yunshuang. Dahil nahanap ni Yi, Gu ang naglagay ng pollen. Si Gu Yunshuang ang dapat manalo. Tutol ako. Manduruges, anong karapatan mo para tumutol? Hindi patas ang paligsahang ito. Hindi nyo alam. Asawa pala ni Gu Yunshuang si Jilong. Siya ang tunay na ilong. Alam niyang palagi akong nasa labas. Kapag tinawag niya itong Yao, mamamatay siya. Dahil asawa niya, nakapanalo siya gamit ang koneksyon. Fumokian, magsalita ka naman. Kung hindi si Fumokian, nagsisinungaling si Gu Yunshuang. Kahit papaano makakabawi ako. Kung si Fumoking papaniwalain kong may daya ang Longchuan. Dahil sa koneksyon. Sun Xiaoxiao, tama na. Hindi dapat maapektuhan ang paligsahan sa Sandali. Wala na ako. Mabubuko na ako rito, Miss. Sa harap ko'y parang batang mayaman ka. Ngunit sa iba'y nangangapa ka. Parang ang lambing mo pa nga. Kahit ano ng relasyon natin. Sa trabaho'y patas at walang kinikilinya. Ang pinakakarapat dapat ang mananati. At si Miss Gu ay laging kasal. Bilang kinatawa ng Bingshan, saan ang paboritismo? Oo, kung walang aberya, sila ang mananalo ngayon. Tinuyan namin siya, ngunit hindi niya inilabas ang katayuan, ang klaseng wangis ng mga babaeng sosyal. Aking ipinahahayag. Ang nagwagi sa paligsahan ay si Gu Yunshuang. Ha, mabuti naman. Sun Xiaoxiao, ikaw ay pinatalsik. Sa pagpapakalat ng chismis at bawal ng magtrabaho dito. Ginoong Long, nagkamali ako. Hindi ko dapat gina niya ng Team Goyet. Nagmamakaawa ako, huwag mo akong paalisin. Ang pabango ang ikinabubuhay ko. Kuya Zuo, pakinggan mo ako, iligtas mo ako, pakiusap, gamitin mo ang impluensya ng mga wang. Sun Xiaoxiao, hindi ko akalaing ganito ka. Ang mga wang ay hindi makikasama sa katulad mo. Huwag mo kaming gamitin. Kuya Z, huwag mo akong tawaging ganyan. Nakakasuka ang boses mo. Bitawan mo ako. Gu Yunshuang, hindi to matatapos dito. Kahit mamatay ako, hindi kita patatawarin. Bitawan mo ako. Si Ilong ay tunay na mabuting tao. Hindi niya ako nararapat ko siyang pasalamatan. Jilong. Sandali, pakiusap tanggalin mo ang maskara. Bakit? Jilong, may kilala akong tao, na nag-aangking siya ang tunay na Jilong. Nais kong malaman, sino sa inyo ang totoong Jilong? Hindi niya pwedeng tanggalin ito. Ito lang ba ang ginagawa mo? Wala ka bang mas importante na gawin? Sabi mo ito'y para sa ikabubuti mo. Kahit si Sun Xiaoxiao ay nilalagyan ka ng bitag. Mag-ingat ka sa mga tulad ni Fumokian. Jilong.
Siguradong ayaw mong masira ang iyong reputasyon sa harap ng publiko. Hindi niya dapat gawin iyon. Kapag tinanggal niya, mabubuko ang lahat. Hihiramin ko muna ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos ay magpapakumbaba. Gumagamit ng maskara si para maiwasan ang mga hidwaan ng interes. Panatilihin ang patas na kompetisyon. Kung malaman nilang asawa ko siya, hindi patas sa ibang perfumer. Jilong, nakikiusap ako. Tanggalin mo na ang maskara. Sino ka ba para magmalaki? Hindi ako sumusunod sa utos ng sinuman. Pag-aalis lang ng maskara mo. Kung ganun, Ginoong Long. Maglatag ka ng anumang kondisyon. Basta't tanggalin mo ang maskara. Mga kondisyon. Ang angkan niyong Wang ay hindi karapat-dapat maglinis ng sapatos ko. Pwede kong tanggalin ang maskara. Ano ang kapalit nito? Sabihin mo ang gusto mo. Kitang-kita kong pilay ang binti mo. Mula ngayon, wheelchair na lang ang gamitin mo. Gusto mo ang binti ko? Kung mapatunayang nagsinungaling ka, magkakaroon ako ng pagkakataong makuha ang puso ni Yun Shuang. Sige, ibibigay ko na ito. Wala na ako pag-asa. Tatawanan na lang ako ni Wangzi ngayon. Wangzi, pilay ka na ngayon. Hindi ka pa ba natuto? Kung para sa kaligayahan mo, ano ang halaga na mawala ng binti? Ang tapang mong magsalita sa asawa ko sa harap ko. Ang lakas ng loob mo. Mahal. Paano ito nangyari? Tuparin mo ang pangako mong binitiwan. Kukunin ko ang binti mong ito pagkatapos. Tinatanggap ko ang pagkatalo ko. Ngayon ba'y naniniwala kang si Fumukyan ang Dragon? Pumokian, ang kahihiyang dinanas ko ngayon. Libo-libong beses mo ito babayaran. Tama na. Lumuhod ka na. Umalis ka. Hindi pa natin pinutulan ng binti. Kung mag-o-overact ka, baka may masamang mangyari. Sandali lang. Paano ito nangyari? Kinabahan ako baka may mangyari sa'yo. Tandaan mo kung sino ka. Asawa mo na ako ngayon. Fumukyan, hilig mo talagang magpanggap. Ano nang nangyari kanina? Ginulat mo ako ng gusto. Akala ko ikaw ang tunay na Dragon. Nang hanapin kita, nakita kong umalis ang tunay na Dragon sa elevator. Itong maskara, bakit pareho nang sa kanya? Pinagawa ko kay Emily. Fumukyan, ang gagaling ng mga kaibigan mo. Siya lang ang takot mo. Ako ang nagpadala ng reklamo kay Dragon. Ikaw ang nagpadala? Huwag mong hayaang abusuhin ang kakayahan mo. Salamat sa pagtulong na patunayan, at mabawi ang Caminata en Las Nubes. Salamat lang ang ibibigay mo. Alam ko ang gusto, dadagdagan ko ng 200,000 ang sahod mo. Fumukyan, itong patimpalak ng pabango ay global na pagpapalabas. Ang kumpanyang bingtian ko ay malapit ng sumikat. Sa malapit na panahon, makikita mo pangalan ko sa listahan ng Forbes. Sa kakayahan mo, kayang-kaya mong gawin ito. Nanay at tatay, di mo nakita ang tunay na Ginoong Long ngayon. Sayang naman, Anong nangyari? muntik na akong matanggal ngayon. Buti na lang naagapan ni Ginoo. Tinanggal niya ang peking paratang sa akin at binalik ang aking dignidad. Nahihibang ka na. Hindi lang nahibang, nahuhumaling na ako. Ano pa? Iniwalat ni Sun Sixiao na ginamit ko identidad niya. Pero hindi niya ako sinisi, pati tinakpan pa niya ako. Wala akong nakilalang ganoong kagwapuhan. Mabait at matalino katulad niya. At ang pogi. Paano mo nasabing gwapo kung nakamaskara? Ramdam mo sa paligid. Ang kanyang pisikal na anyo, malalim na boses at mahabang binti. May inggit pa ang mga supermodelo. Guyonshu, Bakit ang agresibo mo? sino ba talaga ang mahal mo? Ganito lang ginawa ni Ginoong Long. Nasakop ka na agad. Wala siya. Kung ano ang ibinibigay ko, kapangyarihan o tunay na pag-ibig ang mahal mo. Ang tagal na nating magkasama. Di mo ba ramdam ang katapatan ko? Kapag pinakasalan ko si Fumukyan na bodyguard, mawawalan saysay ang pagsisinungaling ko. Wala na yan. Sa huli, nasa kamay mo pa rin ako. Anak, nakita ko ang inyong laban. Dinangal mo ang angkanggo. Siyempre, tatay. Anak mo ako. Dahil tagapagmana ng apelyidong ako ang nagluwal sa'yo. Ikaw ang pinakamagaling na nanay. Ang patimpalak na ito, magpapatatag sa bingtiyan bilang nangungunang pabango. Huling-huli ka sa pagkabalisa. Papa mo mamumuhunan para sa'yo. Mama rin ay maglalaan. Gamitin mo ang pera ni Papa at pagdablihin. Astig. Magsalapi kayong dalawa. Pag yumaman ako, bibilhan ko kayo ng Rolls-Royce kulinan. Tatay, nanay, may trabaho pa ako. Usap tayo mamaya. Tuloy. Direktor Go, may binata kang hinahanap. Papasukin. Siya ba yun? Magandang araw, Direktor Go. Sino po kayo? Ako si Lin Chu Xiao. Di mo na ako naalala, binibining Go. Minsan mo akong iniligtas. Sinasabi mong niligtas kita. Oo, noong bata ako, muntik makidnap. Ikaw at mga bodyguard mo ang sumaklolo. Ang bersyong ito, parang pili. Ginawa ko ba yun? Narito ako para magbalik ng pabor. Paano mo gagawin? Ako magiging bodyguard mo, at ipagtatangga ka habang buhay. Hindi ko alintana ang maging bodyguard. Sapat na ako.
Walang kailangan pa. Malayo ang narating niya ng may mabuting hangarin. Gu Yunshuang. Ilang lalaki na ang nailigtas mo? Paano ko matatandaan ang napakarami? Talagang hindi ko matandaan ng maayos. Paano kung masama ang pakay ng taong ito? Ginoo. Nais ko lang protektahan si Binibining Go upang tumano ng utang na loob sa pagligtas mo sa akin. Isang bodyguard lang ito. Ano bang pwedeng mangyari? Bigyan na lang natin siya ng trabaho. Halika rito. Si Fu Yunshuang ang aking asawa. Naiintindihan mo, kung gusto niyang maging bodyguard nito, dapat siya ilubos na bihasa. Halika, subukan mo ito. Hindi tama ito. Kayo ang asawa ng ginang. Kung hindi mo nga ako kayang talunin, paano mo siya mapoprotektahan? Paumanhin sa pagkakasala. Sa mga ganyang pabigla-biglang galaw, inaasa mo pa bang makasama ang Binibini? Payo ko sa'yo, itigil mo na yang mga bal. Si Gu Yunshuang ang aking kabiyak. Ay. Assisting Lei. Kumuha uli ng bodyguard si Yunshuang. Nagsabing nagpapasalamat lang daw siya. Sir, pangatlong lalaki na ito. Panandalian lang ang pasasalamat niya. Alam kong dahilan lang yon. Pero hindi alam ni Yunshuang. Dapat sabihin ninyo kay Mrs. ang nangyari noon. Sana maniwala siya sa akin. Paano ka nauntog ng ganyan? Hindi kaya ng kakayahan ko. Di ko kayang talunin si Kuya Fu. Paano mo siya matatalo? Pinakamagaling na bodyguard na nakita ko. Hindi ba si Mr. Long yun? Paano naging bodyguard mo siya? Kasi, type niya ako. Parang laro lang namin to. Pasensya na. Masakit ba? Hindi. Okay lang. Wala namang sakit. Masakit na ikakasal ka na. Sa totoo lang. Tumigil ka. Ako na. Fumokyan. Unang araw niya sa trabaho, nasaktan mo siya. Aray. Binibining Go, huwag mong payagang ang isang hampas lupa ang sirain ng inyong pagsasama. Huwag mo na siyang ipagtanggol. Matagal na siyang mapang-up. Aroy, ang sakit, ang sakit. Bakit ang lakas mong magreklamo? Tumigil ka sa paglilinis. Ako na ang bahala. Gu Yunshu. Kailangan kitang makausap. Ang batang iniligtas mo noon, ako pala yon. Ano ang sinasabi mo? Binibining Go, Kuya Fu, sinasabi niya to dahil bigla akong sumulpot. Naiintindihan ko. Hindi ka ba nagmamalabis? Kuya Fu, bakit ngayon mo lang sinabi? Bakit nung sumulpot na ako? Tama, Fumokyan. Bakit hindi mo sinabi noon pa? Itinago ko ang katotohanan. Hindi ako patatawarin ni Yunshu. Kuya Fu, mali ang magsinungaling. Tama na, kalimutan na natin. Lumabas na kayong lahat. Kailangan kong balikan ang lahat. Sino ba talaga ang aking iniligtas? Hindi pwedeng kayong dalawa. Ginoong Fu, ang lakas ng resistensya mo. Hindi ka mukhang CEO. Mahilig lang ako mag-ehersisyo. Sabi mo na iligtas ka ni Yunshuang. Alam mo ba kung bakit ka dukutin noon? Nagtataka ako. Mayaman ang pamilya namin dati. Traidor ang isang hamak. Parang nangyari sa akin. May kumukontrol sa likod. Hay, Anong problema? wala. Pinabuhat ako ni Ginoong Fu. Mabigat. Nahulog ako. Humanap ka ng iba dyan. Huwag mong pabuhatin si Chuxiao. Bakit? Pagod na siya. Magpalakas kung mahina. Walang kwenta ako. Huwag mong ipilit. Hindi lahat katulad mo. Nag-aalala ka sa kanya. Hindi. Ako rin nagbuha. Di ka ba mangamusta sa akin? Binilhan ko po kayo ng espesyal na rosas na tsaa. Nakakatulong ito para gumanda ang kutis. Inumin mo habang mainit pa bago lumamig. Salamat. Lingshuang, chrysanthemum tea po ito. Pampalinis ng katawan, inumin na po ninyo. Iwan mo na lang dyan. Iinumin ko mamaya. Naku, ang tsaa na inihanda ng asawa ko. Ngayon ayaw pa rin inumin. Ako na ang iinom niyan. Isang hamak lang po ako. Hindi katumbas ng mayayaman ng tsaa ko. Normal lang na ayaw inumin ng dalaga. Hindi ko sinabing ayaw kong inumin. Iinumin ko lahat ito. Nako, ang pinakamahirap tiisin. Ang atensyon ng isang gwapong lalaki. Hindi na ako nauuhaw. Umalis na kayo't gawin ang mga trabaho. Opo. Ang third wheel na ito ay talagang listo. Sa wakas, kaming dalawa na lang. Sasamahan ko pong umuwi ang dalaga. Tapos na ang shift mo, Yili. Pwede ka nang umuwi. Ako ang personal na tagapagbantay ng dalaga. Kailangan kong bumalik kasama niya. Nakatira ka ba sa gitna ng karagatan? Bakit ka nakikisali? Ako ang asawa niya. Ako ang masusunod sa bahay. Mr. Mayaman, tagapagbantay lang ako. Kayo ay importanteng tao. Huwag kayong magalit sa akin. At sa dalaga po ako nakatali. Siya ang magdedesisyon. Ano pong sabi ninyo, dalaga? Ano sa palagay mo?
Sa amin niya, sino ang pipiliin mo? Hindi ito paligsahan. Talaga bang kailangang mamili? Ngayon, pumili ka ng isa. Mukian, ang babaw mo. Malinaw na mas gusto ni Yuan Fang si Lin Chuxiao, kaya hindi siya pumipili. Dati malambing mo pa akong tinatawag na Mukya. Ngayon buong pangalan na ang gamit mo. Hindi pa ka tayo nakaka-7 anyos. Lusaw na agad ang pagmamahal. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ako ang may kasalanan sa lahat. Paano ako makakalaban kay Kuya Po? Hay, ako pala ang panggulo rito. Maling maghanap ng dalaga ng 20 taon. Siguro dapat akong magbitiw. Hindi kita sinisisi. Pwede ka nang magbitiw ngayon din. Aprubahan ko ang resolusyon. Nagkukunwari lang si Fumukyan, di ba? Lin Chuxiao, ikaw rin ay nagpapanggap. Umuwi na kayong dalawa, wag nang makulit. Iwanan niyo akong mag-isa. Binibini. Wag akong sundan ng alinman sa inyo. Kamakailan lang ba iswerte ako sa pag-ibig? Bakit ba lahat ngayon nagpaparamdam sa akin? Ay, ano nang ginagawa ninyo? Bitawan mo ako. Bitawan niyo ako. Tulong. May tao ba dyan? Son Xiao. Ano nang ginagawa mo? Bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita? Huwag kang magpakaloko-loko. Dahil sa'yo, nawala ang reputasyon ko at mga tunay na karapatan. Ngayon magpapanggap kang mabait. Sasabihin mong maghinhinahon. Kung hindi mo ginaya ang pabango ko at nandaya sa paligsahan, wala sanang nangyari ito. Ganti ito sa mga ginawa mo. Hindi kita sinaktan kailanman. Guyan Shua, ang yabang mo. Lahat ng hirap ko dahil sa'yo. Ang asawa mo sa iisang salita. Pinagtabuyan ako sa pabanguhan. Walang kumukuha sa akin. Huminahon ka. Kakausapin ko ang asawa ko. Para maibalik ang trabaho mo. Huli na ang lahat. Sira na ang buhay ko. Hindi na babalik ang prinsipe. 20 ka pa. May pag-asa ka pa. Tama na. Sobra na ang hirap ko. Ngayon mo pa sinabi. Plastic ka talaga. Kapag sinindihan mo ito, wala nang bawian. Titingnan natin. Sino sa atin ang unang mawawala? Hihintayin ko si Guyun Shuang. Magbabayad siya ng dugo. Handa na si Mr. Long para kunin ang bangkay mo. Haha. Hahaha. Nagpaninggas ka't nakatakas ka na? Huwag kang mangarap. Bitawan mo ako. Fubokyan, iligtas mo ako. Fubokyan. Lin Chuxiao, ikaw ang bodyguard. Ano pang hinihintay mo para pumasok? Malaki ang apoy, mamamatay ang papasok. Sino ang magsasapalaran para iligtas si Guyun Juang? Binayaran ko kayo para magtrabaho. Ngayon nagdiriwang pa kayo? Kakarampot ang sahod. Tapos isa sa palasar ko pa buhay ko? Imposible. Buisit. Hoy, boss. Napakalaki ng sunog. Baka hindi ka mabuhay. Si Weshuang ang buhay ko. Sino ang mamumuno sa Longchuan Group? Kung mamatay siya, di na rin ako mabubuhay. Boss, pakinggan nyo. Boss. Nahuli na ang boss. Hanapin ang extinguisher agad. May masamang mangyayari sa boss. Walang makakalabas ng buhay. Tatay, nanay, lola, hindi ko maaalagaan ang mga magulang ko. Ako muna. Kung pakakasalan mo ang isang diborsihada, kahit maging multo ako, hindi kita patatawarin. Matutulog ako sa pagitan mo at ng asawa mo. Yusho, nasaan ka? Nandito ako para iligtas ka. Yusho. Fubokyan, nandito ako. Yusho. Nasaktan ka ba? Okay ako. Umalis na tayo. Nababaliw ka ba? Pumunta ka sa mapanganib na lugar na ito. Kasi hindi kita kayang mawala. Alis na tayo. Haha, Mumu. Akala ko mamamatay na ako. Gago. Paano kita pababayaan mamatay? Naglagay ako ng tracker sa phone. Pinagbabantayan ang kaligtasan mo. Huwag kang kabahan, maayos din ang lahat. Pasensya na, Wu Mengji. Hindi ko dapat pagkatiwalaan si Lin Chuxian. Ikaw lang ang magsasakripisyong sumagip sa akin. Mula ngayon, sa akin ka lang magtiwala. Sige nga. Hey! Tandang Li, anong ginagawa ninyo dito? Sinabihan ako ni Jifu. Tumulong ako. Ang bait ninyong dalawa, Mukian at Tandang Li. Bihira kitang pumuri sa akin.
Assistantly, ang sweet ng amo at misis. Babaan mo boses. Seloso ang amo. Fumokyan kahit hindi kasi ilo. Gusto pa rin kitang makasama. Isang dukhang bodyguard lang ako. Sigurado ka ba? Siyempre naman. Tapos na ang huling kailangan kay Wangzi. Oras na para sa panghuling bayad. HMM. Bitawan mo ako. Sun Xiaoxiao, may sasabihin ka ba? Ate Yunshuang. Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Dati ay nagmakaawa ako na huwag mo akong patayin. Napatawad mo ba ako kahit minsan? Hindi ko sinasadya. At saka, ayos ka naman ngayon, di ba? Ang pag-ayos mo ay hindi nabubura ng kasalanan mo. Lahat dito ay saksi. Hindi ka makatatakas sa hustisya. Gu Yunshuang, bakit ang lupit mo? Kung maaawa ako sa mga katulad, mas mabilis lang akong mamatay. Nakakaawa ka. Hindi kita direktang sinunog. Hindi kita sinunog ng buhay. Pinanjitan man lang kita. Ito talaga ang nasa isip mo. Oo. Gu Yunshuang, lumaki ka sa yaman. May mapagmahal na magulang. Kahit si Wangzi ay gusto kang pakasalan. Hindi patas. Bakit? Di mo ba naisip na ikaw ang problema? Anong problema ko? Wala lang akong magandang background. Mas magaling ako sa'yo sa lahat. Sabi mo ayaw mong makipagmatwiran sa kanya. Nakakadiring ugali niya. Walang kwentang kausap. Ipapakulong siya ni Lolo Lee. Hayaan ng batas ang humusga. Opo. Bitawan mo ako. Director Wang, Ginoong Fu, may ebidensya na ako laban kay Ginoong Long. Magaling, Fu Mokian. Gagawin kitang katawa-tawa. Sa birthday ni Gu Yunsheng. HM. Fu Mokian, makikita mo. Hindi mawawalan ng gantimpala. Umalis ka na. Salamat, Director Wang. Nanay, tatay, may sasabihin ako bukas. Oo, at huwag kalimutang dalhin ang asawa mo. Senior, Long, ang iyong pagdalo ay magpaparangal sa pamilya Go. Baka tayo pa ang mapahiya dito. Sino yung kausap mo mag-isa? Lahat dahil sa'yo. Ako. Nang desisyonan kong makasama ka, gagawin ko lahat para alagaan ka. Ngayong umaasenso na ang kumpanya, bibigyan kita ng komportableng buhay. Gisheng. Ang bait mo sa akin. Nahuhulog ka ba sa akin? Medyo. Dahil lang nailigtas kita kanina. Alaynan, bahagi iyon ng dahilan. Pero hindi lahat. Marahil matagal ng panahon, may nararamdaman na ako sa'yo. Mahirap kang ligawin. Kung malaman mong nagsinungaling ako, pahihintulutan mo ba ako? Pagtataksil ba? Hindi mabuting kasinungalingan. Kung hindi pagtataksil, papatawarin kita. Paano ko makakamtan ang kapatawaran mo? Nasa mga gagawin mo iyan. Patunayan mo ngayon. Paano? Anong ginagawa mo? Bakit nananatili pa ang totoo mong ito? Itinago ko ito para protektahan ka. Bukas, wala nang saysay ang lahat. Bakit? Birthday party bukas. Ipapaalam ko na sa lahat na hindi ka si Kim Elong. Kahit hindi ka si Kim Elong, desidido ako manatili sa iyo habang... Hindi ka ba takot mapagtawanan? Hindi. Nang pinili kitang makasama, handa akong labanan ang buong mundo. Nang walang pag-aatubili. Shuang-shuang. Unang beses ko ito kasama ang mga magulang ko. Maging mabait ka sa akin. Hindi mo ba ginawa yan kay Wangzi? Siyempre, hindi. Ni hindi nga kami ikinasal. Paano nangyari yon? Ang tagal niyong nagtagpo, akala ko. Walang nangyari bago ang kasal. Makaluma ang aking paniniwala. Buti na lang ikinasal tayo. Hindi mo ba nawala ang iyong pagkabirhe? Huminahon ka, Sinta. Gaya mo, makaluma rin ang paniniwala ko. Maligayang kaarawan. Kamusta, kayong lahat? May sasabihin ako kina nanay at tatay. Tay, nay, sa birthday party, ba't ang dami ninyong inimbitahan? Alam ng lahat, pagkakasal mo kay Jilong, sip-sip lang ang pakay nila. Kahit itulak mo, ayaw pa ring umalis. Hehe, tama ka dyan. Tatay Go, may negosyo ako na kailangan ng tulong ni Manugang na si Jilong. Walang problema, sasabihin ko sa kanya. Madali lang yan, ako na ang bahala. Sige. Salamat. May mga negosyo akong kailangan ng pabor kay Jilong. Ako rin, kailangan ng tulong. Hinay-hinay, isa-isa muna. Tay, nay, bakit niyo tinatanggap lahat? Naku, anak, may sasabihin ka. Pag-usapan natin sa bahay. Respetado na si tatay sa lungsod. Dati, minamaliit ako ng mga mayayamang yon. Ngayon nagmamadali silang magbigay ng regalo. Madaling magsinungaling, mahirap panindigan. Dapat tinakpan ko na lang ang pagpapanggap ng mga magulang ko bilang si Amy. Ngayon tingnan mo, ang dami nilang pinirmahang kontrata. Ano nang gagawin natin sa susunod? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Naku, kasalanan ko lahat. Dapat sabihin ko na agad. Tigil na sa pagsisinungaling. Tahimik kayong lahat. May ibabalita ako. Sa totoo lang, hindi bingi si Fumokyan. Sabihin mo.
Huwag ka nang magsalita. Ako naman ang magsasalita. Si Gumokian ay hindi ang Dragon Lord. Isang mahirap na bodyguard lamang siya. At saka, hindi tutuperan ng kontratang ipinangako ni Tiogo. Wang Zi, anong kalokohan ang sinasabi mo? Matagal nang napatunayan ni Mokian yan. Wang Zi, hindi ka welcome dito. Lumabas ka na ngayon din. Doktor, tapos na. Mukhang totoo ang aking sinabi. Fu Mokian, kahit hindi ka Dragon Lord, gusto ko pa ring makasama ka. Puro kasinungalingan lahat. Masyadong mabilis pumayag ang pamilya nila. Niloloko ba tayo nito? Pumirma na ako ng kontrata, at inihanda na lahat. Dapat tayong bayaran ng pamilyang Go. Ano ba talaga ang nangyayari? Mokian, puro kasinungalingan ang sinabi mo. Hindi ito kasalanan ni Mokian. Ginamit ko ang posisyon ko para pilitin ang lola niya. Iya, ginawa ito ni Yun Shuang para maghiganti sa akin. Pinagpanggap niya si Fu Mokian bilang Dragon Lord. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Hindi ako isang taong walang puso. Yun Shuang. Kung ihihiwalay mo si Fu Mokian ngayon din, at makakasama ako. Wang Zi, panaginip lang yan, hindi ako sasama sa'yo. Yun Shuang. Alam mo ba ang problemang idinulot mo sa pamilyang Go? Tanging ang pamilyang Wang lang ang makakaligtas sa'yo. At pagdating ng panahon, kailangan mong ibigay ang kumpanyang Bingtian bilang dote. At ipasa sa mga Wang. Kayo ninanakaw mo pa ang aking kumpanya? Wang Zi, basura ka. Ako si Guyun Shuang, pananagutan ko ang lahat. Nanay, tatay, lola. Taos puso akong humihingi ng tawad. Nabigo ako sa inyo. Hi! Pwede lumuhod ang asawa ko sa kanyang mga magulang, pero hindi sa mga insektong tulad ninyo. Sinasabi mong, hindi ka nagkamali. Lahat ay kasalanan ko. Tigilan na ang pagsisinungaling. Narinig ng lahat dito ang recording. Hanggang ngayon, nakikipagtalo ka pa? At peke rin ang tatuhing ito. Sobra na ang kalokohan mo. Maligayang kaarawan, Binibini. Ito ay regalo mula kay Jilong. Lahat ng pamilyang Go ay makakatanggap. Lola, para sa inyo ang jade pendant na ito. Ang jade pendant na ito ay relikya mula sa imperial na palasyo. Binasbasan mismo ni Buddha para pahabain ang buhay. Inay, para sa inyo ang brilyanteng kwintas na ito. Nako, ang brilyanteng ito, kamangha-mangha ang kulay. Unang beses kong makakita ng 100 carat pink na diamante. Malamang nagkakahalaga ito ng 200 milyon. Tatay, nabalitaan kong mahilig kayo sa sining. Ito ay kaligrapiya ni Wang Zizi. Ipagkakaloob ko ito. Nako, gawa ito ng dalubhasang kaligrapo. Di karapat-dapat ang pamilyang Go sa uring ito. Mga magulang, bakit niyo pinapel si Ili? Tang, akala mo bodyguard lang siya. Binibini, patawarin ninyo ako. Ako ang personal na asistante ni Jilong. Mula nang makasama mo si Shuang Shuang, di kita nabigyan ng angkop na regalo. Pinagawa ko ang pulseras na ito. Mula sa pinakamagandang imperial na jade ng Myanmar. Mukhang tunay. Paano ang recording na hawak ni Wat? Hindi ako naniniwala. Mga peking bagay lang yan para lokohin tayo. Wang Zi, nababaliw ka na ba? Ibalik mo sa akin ang pulsera. Isang sirang pulsera lang ba ito? Pagkatapos ng kasal, bibilhan kita ng 100 bago. Ang pulserang ito, hindi ito kayang abutin ng tagapagmana ng Eli na makuha. Magkano ang halaga ng sirang pulsera? Peke, gumastos si Mr. Long ng 500 milyon para piliin ang Red Along ito sa asawa niya. 500 milyon, ha? Niloloko mo ba ako? Hindi na ako malilinlang ng mga sinungaling na tulad ninyo. Ang pagtanggi mo ay labis na katangahan. Sa ngayon, kahit baboy ay maintindihan ang sitwasyon. Anong sitwasyon? Ang hindi maiiwasang pagkatalo mo, kung hindi mo aminin. Hindi bale, may magpaparusa sa iyo. Sino? Isa pang peking aktor? Lolo. May imposter dito na nagpapanggap kay Mr. Long. Dapat kilala ninyo ang tunay na Mr. Long. Tulungan ninyo akong ibunyag ang imposter na ito. Ay, gago. Nasusumpungan mo pang ituro iyon. Lolo, bakit mo ako sinaktan? Siya ang dapat mong paluin. Tulungan mong iligtas siya. Parang hindi mo pinapahalagahan ang buhay mo. Magmadali ka at lumuhod. Ako, hindi. Bakit ako luluhod? Ang apo mo, si Jilong. Kakagawa ko lang. Peke ba ang hawak kong ito? Wala kang alam. Nakapasok na ako sa Dragon River Group. At nakita ko pa ang kataas-taasang Jilong. Bulag ba ako? Siya ang tunay na gigu. Dinayan niya ako. Alam mo ba kung sino ang inapi mo? Jijibin mo ang pamana ng Angkanwang. Mga siglo ng pagpapalawak ng negosyo ng Angkanwang. Kayang wasakin tayo ni Jilong sa isang utos lang. Kawalang hiyang lahi.
Jilu, bigyan niyo po ako ng tsansa. Nakikiusap ako. Akala mo ba sa pagluhod ay maayos? Kung si Wang Zi pa rin ang tagapagmana, wala tayong kinabukasan. Wala na tayo. Nang insulto ako sa mga gu. Mawawala na ba ang pamilya ko? Mabait sa iyo si Jigo. Mamanhikan kayo sa manugang ninyo na tayo'y patawarin. Maraming salamat, Ginoong Long. Huwag po kayong mag-alala, Ginoong Long. Ang kumpanya ng pamilyang Fang, hindi may papamana sa walang hiyang ito. Ngayon din ay sasabihin ko sa mga ninuno natin. Paalisin ko ang salbahing ito sa pamilya. Ginoong Long, tanga ang aking kapatid na lalaki. Sa paglapastangan sa inyo, bilang pangalawang anak, handa akong pamunuan ng pamilyang Wang. Nakikiusap ako para sa pagkakataong ito. Karapat-dapat ka. Ikaw ang mamamahala sa pamilyang Wang. Babaguhin ko ngayon din ang tagapagmana. Salamat sa pamumuno ninyo sa pamilyang Wang, Ginoong Long. Salamat po, Ginoo. Pamumunuan ko ang Wang Group ng buong tapang at tapat na paglilingkuran ng Longchuan Group. Ama, bigyan ninyo pa ako ng pagkakataon. Sa mga nagdaang taon sa Wang Group, pinagsumikapan ko naman. Tututulan ko ang desisyong ito ng pamilya. Ikaw mismo ang may kasalanan nito. Kapatid, umalis ka na sa Longchuan. Bukas ipapadala kita sa ibang bansa. Tumahimik ka. Ginoong Lu, bigyan ninyo pa ako ng pagkakataon. Kung wala ang pamilyang Wang, wala na ako. Nakikiusap ako. Isang huling pagkakataon. Binigyan na kita ng pagkakataon. Sinayang mo ito. Ito ang bunga ng iyong mga ginawa. Laoli, tawagin mo ang grupo at paalisin niyo siya rito. Opo. Huwag ninyo akong hawakan. Ginoong Long, isa pang pagkakataon. Manugang, ang kontratang napirmahan natin. Huwag kayong mag-alala. Ipapasa ko kay Laoli ang kontrata ng mga Gyu. Mainam. Napakaganda. Mga Ginoo, maging kampante kayo. Sandali, may sasabihin ba kayo? Yun Shuang. Nakakatuwa ba kayong lokohin ako? Hi. Hindi ko sinasadya. Pwede mo sanang sabihin sa akin. Pero nagsinungaling ka. Nasayahan kang mag-alala ako. Masaya bang ibaba ako? Magaling ang estilo ng magnete. Asawa. Huwag mo akong tawaging ganun. Alam mong ayaw ko ng kasinungalingan. Magdiborsyo na tayo. Hindi ako papayag sa diborsyo. Tumututol ka. Maghiwalay muna tayo ng 2 taon tapos diborsyo. Matigas ang ulo ni Yun Shuang. Tutulungan ka ng lola. Lola, ginawa ko ang sinabi mo. Ngayon naman ang turno ng lola. Yun Shuang, ubo, ubo. Lola, ano nang nangyayari sa... Ubo. Malubha na ako. Ubo. Sabi nila mamamatay na ako ngayon. Hindi dapat mangyari ito. Hintay, pupunta ako agad. Ubo. Ubo. Tapos na. Lola, ayos ka lang ba? Bakit walang doktor dito? Dali. Tulungan ninyo ako. Lola, gising na... Lola, may masakit ba sa'yo? Nanay, bakit ka nandito? Huwag kang mag-alala. Okay na raw sabi ng doktor. Tulog lang siya. Tio. Bigyan mo lang ako ng pagkakataong magpaliwanag kahit patayin mo pa ako. Pakinggan mo muna ang buong kwento ko. Magsalita ka. Ikaw ang nagligtas sa akin dati. Ikaw ang nanghingi ng bodyguard. Pagkatapos ay nakita kita, pero nakalimutan mo ako. Maaari mo sanang sinabi sa akin. Noon, mahal mo si Wang Zi. Hindi mo man lang ako napapansin. Kung tumakas si Wang Zi, bakit hindi mo sinabi? Gusto kong sabihin na, pinatahimik mo ako at nagpanggap na ibang tao. Mga siraulo kayo. Mga peking inspektor ang dadaan. Mabubuko ang lahat sa kumpanya. Tio, hindi ako galit sa'yo. Takot lang ako. Paano ito nangyari? Hindi tayo nahuli. Nasa labas ako at... Narinig kong hindi kayo naniniwala sa asawa ko. Ha ha ha. Array. Kung hindi ko sinabi yun, hindi ka darating. Yung sakit... Malakas pa si Lola. Nagpanggap akong may sakit para ikasal ka na. Nagpapanggap lang ako. Mga putong kasinungalingan sa mag-asawa. Walang espesyal. 80 anyos na ako. Naranasan ko na lahat. Mabuting lalaki si Xiaofu. Ginoo. Sapat na ang iyong tindig. Kung ayaw mo sa kanya, marami ang gustong makasama ka. Hindi, wala akong ibang gusto. Si Yun Shuang lang ang mahal ko. Sapat na yan. Tara, tapusin na natin ito. Maligayang pagbisita sa ating punong tanggapan. Palakpakan.
Hoy, Laoli. Ako ba iyong kaawa-awang kaibigang Laoli? O ang executive assistant ng Sihi? Hindi ko na alam ang pagkakaiba. Magandang araw po, Ginoo. Magandang araw po, Ginang. May naisip lang ako tungkol sa trabaho. Sandal muna ako. Alagaan niyo ang ginang. Ako na naman ang sinisisi. Laoli, huwag kang magkunwari. Ha? Ginang, huwag niyo po akong ganyanan. Isa lang ako na empleyado. Sumusunod lang sa utos ng boss. Maayos ang ginawang pagbabalak ni Fumoki. Para sa inyong kapakanan ang lahat ng ito. Nais niyong magnegosyo, kaya tinataguyod niya kayo. Pinaunlakan ng pagsali ninyo sa Frost Sky. Naku, walang pagdadalawang isip na pumasok sa sunog. Ang pagmamahal ng boss sa inyo, halatang halata na. Ang dami niyang ginawa para sa akin. Oo. Fumukyan, inan, kung hindi dahil kay Lolo Lee na nagsabi sa akin, hindi ko malalaman ang lahat ng ginawa mo para sa akin. Basta hindi mo ako sisihin. Walang halaga ang lahat ng ito. Ang saklap naman ng eksenang pag-ibig na ito. Nakakainis talaga. Wangzi, ikaw na naman, bakit mo ako laging ginugulo? Ano na naman ang Sa sobrang pagmamahalan ninyo, gusto ko talagang pagtabihin kayo sa hukay. Ikaw lang mag-isa. Bilasin nyo, ihanda ang pinakamaganda. Madaliin. At pati sila. Sapat na ba ito? Wangzi, basement parking ito. May mga gises dito. Hindi ka natatakot makulong. Ay, deport na ako. Wala akong pakialam sa mga CCTV. Huwag mong gawin ito. Hindi lang ang Longchuan, pati ang angkanwang ay pagbabayarin ka. Huwag mo na banggitin ang angkanwang. Matagal na akong hindi tauhan nila. Mamamatay rin ako sa pagkakatapon. Pero kahit papano, kung mamatay man ako ngayon, isasama ko kayong lahat. Gago ka talaga. Goyi Shuang, kung nagsisisi ka, sa asawa ka nagkamali, lahat ito dahil sa kanya. Huwag mong isisi sa iba. Mukhang ako ang dapat magligtas sa dalaga. Fumukyan, kaya mo ba yon? Ipikit mo ang mga mata, Shushu. Sandali lang to. Hulihin siya. Binalaan na kita, huwag kang magmayabang. Akala mo matatalo mo ko ng walang bodyguard. Ako mismo ang nag-train sa kanila. Mamamatay kang napakasakit. Kahit 10 pa kayong magsabay. Kaya ko kayong lahat. Fumoxian. Demonyo ka talaga. Inagaw mo si Yun Shuang sa akin. Ngayon ako ang may responsibilidad sa buhay niya. Hindi ka gagantimpalaan. Sa akin si Yun Shuang simula't simula pa. Hindi mo siya naging sayo. Tungkol naman sa karma. Hindi ba ito paggawa ng hustisya? Huwag gagalaw. Ma'am, paumanhin. Naantala ako. Bakit sila ikukulong? Hindi ko nga siya nahawakan. Nasugatan pa ako. Tinanggap ko lang ang pera. Hindi ko natapos ang trabaho. Ipaliwanag mo yan sa pulisya. Anong gagawin natin kay Wangzi? Katulad ni Sun Xiaoxiao. Habang buhay na pagkakakulong. Umalis na tayo. Fumukyan, hindi ka panipaniwala ka. Paano kung hindi ako ang tagapagtanggol mo? Mananatili ka bang bantay ko? Siyempre naman, pangako ni Fumukyan, ako ang mag-iingat kay Binibining Diu. May hihilingin ako. Kahit kasal na tayo sa batas, may isa akong espesyal na pakiusap. Maaari bang isuot mo ang damit pangkasal para sa akin? CJ. Ngayon ako tunay na ikakasal kay Ginoong Shuang-shuang, mula nang una kitang makita. Alam kong lubos na. Nahulog na ako sa'yo. Tinawid ko ang bundok at ilog para hanapin ka. Ingatan ka sa gitna ng unos. Hanggang sa wakas ay napansin mo rin ako. Salamat dahil pinasok mo ako sa buhay mo. Ang kabutihan mo ang nagbigay liwanag sa aking mundo. Sa mga darating na araw. Patuloy kitang iingatan, Shuang-shuang. Mahal kita. Hala, oh. Ha ha ha, oh. Pasalamatan natin ang makabuluhang talumpati ng lalaking ikakasal. Hagkan ng lalaki ang kanyang mapapangasawa. Halikan, 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 halikan. Nang muli ka bang babiyahe, Shuang-shuang? Lola. Simula nang maipo ang iyong kumpanya na bintiyan, lalo kang nagiging abalang-abala. Sa totoo lang, para sa akin, ano ang saysay ng pagiging pinakamagaling na perfumista? Kung hindi ka makapagpahinga. Naku, Lola, bata pa ako. Normal lang na maraming ginagawa. HMM. Xiaofu, muling babiyahe ang iyong asawa. Isang linggo lang ito, mabilis lang akong babalik. Assistant Lee, kanselahin ang lahat ng aking schedule sa linggong ito. Hindi ka na naman ba sasama sa akin? Ayokong nag-iisa kang naglalakbay. Ikaw ay magtrabaho. Ako ang iyong bodyguard. Naku, Shuang-shuang.
Ang kulit mo talaga. Para kang laging mainitan ng ulo. Naku, Lola, madalas siyang mag-overtime. Stress sa trabaho yan. Hindi naman. Tito. Tito, ayos ka lang ba? Mukhang may kinain akong panis kagabi. Pero sabay tayong kumain ng almusal at hapunan. Bakit ako okay lang? Gunggong, Xiao, buntis ka. Magiging ama na ako. Ha ha ha. Magiging ama na ako. Magiging ama na ako. Hoy, mag-ingat ka. Baka maperwisyo ang sanggol. Ngayon dahil dito, hindi na makakabiyahe si Shuang. Ha ha ha.